Si Sanjo ay may masayang pamilya. Ang kanyang ina ay presidente ng isang korporasyon na tinatawag na Lashen Group. Si Sanjo mismo ay direktor ng isang welfare organization at lubos niyang pinahahalagahan ang kanyang asawa. Hindi dahil sa nakakatakot na kayamanan ng pamilya ng kanyang ina ay nagpakita siya ng kayabangan sa kanyang asawa. Sa halip, nakakalungkot na lahat ng taos pusong pagmamahal ni Sanjo ay nasayang. Nang araw na iyon, habang nasa business trip si Myung Seop sakay ng eroplano, nakasama niya sa flight ang babaeng si Mira. At sinamantala pa ni Mira ang pagpasok ni Myung Seop sa banyo para pasundan, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalik doon. Kinagabihan, bumisita si Myung Seop sa kanyang biyanang babae. Mahigpit ang biyanang babae kay Myung Seop. Ang kahigpitang ito mula sa trabaho ay lumaganap maging sa pribadong buhay. Dahil paulit-ulit siyang niloko noong mga unang taon, palagi niyang mahigpit na kinokontrol ang usapin ng pagmamahal ng kanyang manugang. Sa kabila ng pagpapakita ni Myung Seop ng perpektong imahe ng manugang sa harap ng kanyang biyenan, agad siyang tumalikod upang hanapin si Mira at magsaya. Ang kawawang si Sanjo ay patuloy na niloloko, abala sa bahay sa pag-aalaga ng dalawang anak. Sa pagkakataong ito, tumawag ang ina ni Sanjo, sinisisi ang anak na babae dahil hindi nito sinamahan si Myung Seop upang bisitahin siya. Buong pusong nais ng ina ni Sanjo na ipasa ang ari-arian ng pamilya kay Sanjo, ngunit ang kanyang anak na babae ay nasa bahay upang alagaan ang kanyang asawa at mga anak. Bilang isang full-time na may bahay, ang inang si Sanjo na dating nasaktan sa pag-ibig ay paulit-ulit nang nagbabala. Sa mundong ito, walang sinuman ang mapagkakatiwalaan, tanging ang sarili lamang ang maaaring pagkakatiwalaan. Sa pagtatapos ng tawag, iginiit pa rin ng ina ni Sanjo ang pagdating ni Sanjo. Sa ganitong hitsura, hindi kaya mayroon na siyang natuklasan tungkol sa kaduda-dudang gawain ni Myung Seop. Sa oras na ito, si Myung Seop ay abala sa pagtatalik kay Mira. Nasisiyahan si Myung Seop sa pisikal na kaligayahan, samantalang si Mira ay buong pusong gustong gawing legal ang kanyang posisyon bilang kabit. Ngunit sa tuwing nababanggit ito, nagiging seryoso ang mukha ni Myung Seop. Maaari lamang siyang mag-isip ng ibang paraan. Lubos niyang alam na si Myung Seop ay umabot sa kanyang posisyon ngayon sa tulong ni Sanjo. Tweet event GE Zansi DTGC Idtimikwan Ingo Ilo. Si Mira, sa kanyang katusuhan, ay nagsinungaling na nagbibiro lamang siya. Ito ang nagpakalma kay Myung Seop. Sa katotohanan, ang babaeng ito ay may nakakatakot na ambisyon. Isang matinding digmaan para sa lalaki ang malapit ng maganap. Kinabukasan, nagsimula ang paglulunsad ng bagong produkto ng kumpanya ng ina ni Sanjo. Ang mga bisita na dumalo ngayon ay talagang komplikado. Dumating si Mira, ang kabit ni Myung Seop. Tahimik ding dumating si Sanjo, ang legal na asawa ni Myung Seop. Sa pagkakataong ito, napatulala si Mira nang makita niya ang bagong sapatos na may mataas na takong na lumitaw sa entablado. Ang kwentong ito ay dapat simulan mula sa isang nakaraang pangyayari. Si Mira ay isang guro sa isang art academy. Minsan, nakita ni Myung Seop ang isang pares ng sapatos na may mataas na takong na iginuhit niya at lubos siyang humanga. Dahil pinuri ni Myung Seop ang kanyang guhit, ibinigay ni Mira ang guhit na iyon sa kanya. Pagkatapos, nagkataong narinig ni Sanjo na pinagalitan si Myung Seop ng kanyang ina dahil sa hindi magandang takbo ng kanyang trabaho. Nagsimula siyang mag-isip kung paano tutulungan ang kanyang asawa. Nang makita ni Sanjo ang iginuhit na sapatos na may mataas na takong ni Mira, nakaisip siya ng isang natatanging ideya na maglunsad ng isang koleksyon ng mga klasikong at eleganteng produkto para sa kababaihan. Sa malakas na pagtulak ng anak na babae ng may-ari, nabuo ang bagong tatak at ngayon ang araw ng paglulunsad nito. Ang dahilan ng pagtataka ni Mira ay hindi niya inasahan na ang sapatos na may mataas na takong na kanyang iginuhit ay magkakaroon ng pagkakataong maisakatuparan. Pagkatapos ng paglulunsad, naghanap si Mira ng pagkakataon na lapitan si Myung Seop. Ginawa namang paraan ni Myung Seop ang sitwasyon para kunin ang lahat ng papuri. Sinabi niyang ang royalty mula sa pagbebenta ng sapatos ay ililipat kay Mira sa takdang panahon. Itinuring itong regalo para sa kanya, isang makapal ang mukha at isang mangmang. Labis na naloko si Mira ni Myung Seop. Kung hindi lamang takot si Mira na ipapatay siya ng ina ni Sanjo, talagang gusto niyang halikan si Myung Seop doon mismo. Sa sandaling ito, dumating din si Sanjo at napakaswerte ni Myung Seop, kaunting pagkaantala lang. Ang eksena nila ni Mira na nagbubulungan ay nakita na ni Sanjo. Nagdaanan ang dalawang babae at ang kanilang laban ay papalapit na ng paunti-unti. Nagulat din si Myung Seop nang makita si Sanjo. Palihim na dumating ang kanyang asawa nang hindi nagpapaalam sa kanya. Nang tanungin ni Sanjo ang pagkakakilanlan ng taga-disenyo ng sapatos na may mataas na takong, dali-daling nagsinungaling si Myung Seop na dayuhan ang taga-disenyo. At pagkatapos ay sinabihan si Sanjo na huwag masyadong magtanong tungkol sa kumpanya sa hinaharap upang hindi isipin ng ina ni Sanjo na gustong bumalik ng kanyang anak at upang ipilit siyang ilipat ang kanyang focus mula sa pamilya patungo sa kumpanya. Malupit na ginawa ito ni Myung Seop. Ito ay dahil nakita niya ang ina ni Sanjo na walang mapakinabangang tagapagmana, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang manugang na ito na magmana ng kumpanya. Ang kawawang si Sanjo ay katulad ni Mira. Niloko siya ni Myung Seop at nang sumama siya sa kanyang ina sa isang business meeting, hindi pa rin mapigilan ang kanyang tingin na tumungo sa kanyang asawa. Ang bawat sinabi ni Myung Seop ay naunawaan ni Sanjo na iniisip siya. Pagbalik sa kanilang tirahan, tiningnan ni Sanjo si Myung Seop nang may paghanga. Sa tuwing nakikita niya ang aspeto ng trabaho ng kanyang asawa, nararamdaman niya ang malaking paghanga. Nakakalungkot na si Myung Seop ay nababato lamang kapag tinitingnan ang kanyang asawa. Dumating si Sanjo mula sa malayo, ngunit ayaw siyang harapin ni Myung Seop kahit isang gabi pagkatapos ng isang awkward na pagganap. Gumamit si Myung Seop ng dahilan na mayroon siyang mahalagang kliyente na kailangan niyang makilala at iniwan si Sanjo para makipag-date kay Mira. Ang tuso na lalaking ito ay lubos na nakakaintindi sa
sa mga babae. Nagpakita siya ng kababaan sa harap ng malakas na biyenan. Sa harap ni Sanjo ay ang perpektong imahe ng asawa na inaalagaan ang pamilya at trabaho. Sa tabi ni Mira, nagbago ang imahe, naging isang umiibig na mga ngalunya. Naglakas loob na suwayin ang makapangyarihang pamilya ng kanyang asawa para lamang makasama si Mira. Nagsusuot siya ng iba't ibang maskara at sumasayaw, kasama ang mga mahal sa buhay at nagbibigay ng init. Hindi inaasahan na ang maskarang sumasayaw ay nagkaroon ng lamat, kaunting pagkakamali lang, at walang matatakasan si Myung Seop. Nang araw na iyon, ginamit na naman ni Myung Seop ang trabaho bilang dahilan upang tanggihan ang imbitasyon ni Sanjo na lumabas, kung dati, baka hindi gaanong pinansin ni Sanjo. Ngunit sa pagkakataong ito, espesyal na tinawag siya ng ina ni Sanjo. Patuloy na nararamdaman ni Sanjo na may nakatagong kahulugan ang sinasabi ng kanyang ina at nagdududa siya sa kanyang puso. Tahimik siyang pumunta sa lugar kung saan sinabi ni Myung Seop na may pulong, at sa pagkakataong ito, talagang nagpupulong si Myung Seop, kaya naisip ni Sanjo na labis lang siyang nag-iisip at tuluyang nawala ang pagdududa sa kanyang puso. Mag-isa siyang naglakbay sa lugar at nagkataon na sa prosesong ito, nakilala niya si Mira. Hindi niya alam kung ano ang intensyon ni Myung Seop, ngunit lumapit si Mira kay Sanjo ng kusa. Naglakbay silang dalawa ng mag-isa at sa prosesong ito ay nagtulungan silang kumuha ng litrato at magkasamang nagmasid ng tanawin sa tabing dagat. Nagkwento si Mira tungkol sa isang sinaunang alamat ng pag-ibig na naramdaman ni Sanjo na isang gasgas na alamat lamang, walang bago. Sumagot si Mira ng may nakatagong kahulugan. Para sa iba, ito ay maaaring isang lumang kwento, ngunit para sa taong nasa alamat, ito ay isang napakahalagang damdamin. Ang pag-ibig ng bawat isa ay napakahalaga, hindi ba? Mukhang natutunan ni Mira ang teknik ni Myung Seop sa pag-brainwash. Nagulat si Sanjo. Sa daan pabalik sa lungsod, naubusan ng gasolina ang kotseng inupahan ni Sanjo, kaya kusang loob na bumaba si Mira at sumama sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagpakilala sila sa isa't iisa. Pagkatapos ay isinakay ni Mira si Sanjo para kumain dahil naiwan ni Sanjo ang kanyang pitaka sa inupahang sasakyan. Sa huli, maging ang bayad sa pagkain ay si Mira ang nagbayad at sa loob lamang ng isang araw, napuno ni Mira ang antas ng pagmamahal ni Sanjo para sa kanya. Gabi na, at si Myung Seop ay gumawa ng isang nakakalito na kilos. Nagsinungaling na abala sa trabaho. Naghanda ng isang bote ng alak at isang plato ng prutas para kay Sanjo bilang paghingi ng tawad. Maging ang manager ng customer ng karaoke bar ay nabighani niya. Sa puntong ito, patuloy na ipinapakita ni Myung Seop ang kanyang tunay na ugali bilang isang masamang lalaki. Ginamit niya ang isang bote ng alak at isang plato ng prutas upang paalisin si Sanjo. Ngunit nang makipag-ugnayan siya kay Mira, sumakay sila sa yate at kusa pa niyang sinuot kay Mira ang sapatos na may mataas na takong na pinili niya, kasama ang isang serye ng mga papuri na direktang nagpataas kay Myung Seop. Malamang na inisip ni Myung Seop na hawak niya na si Mira sa kanyang palad, hindi niya lubos na napagtanto kung gaano kahirap pakitunguhan ang babaeng ito. Nang kumuha ng alak si Myung Seop, si Mira ay nakatayo sa yete, umiindayog habang pinagmamasdan ang tanawin ng gabi sa dagat. Lihim siyang sumumpa na magiging reyna ni Myung Seop. Sa kabilang banda, nagkaroon ng iskandalo sa pamilya ng kapitbahay ni Sanjo na naging usap-usapan sa buong lungsod at pinuntahan pa ng buong komunidad. Ang anak ng kapitbahay na si Eun Kyung ay lumuluhang tumakbo, gumuho dahil sa problema sa pagitan ng kanyang mga magulang. Ang pinakamalubhang nasaktan ay palaging ang mga bata. Kinabukasan, natapos ang schedule ni Sanjo at naghanda siyang umuwi para alagaan ang kanyang mga anak. Nabatid din ni Myung Seop na naging labis siya dahil hindi niya nakasama ang kanyang asawa kamakailan. Kaya binigyan niya si Sanjo ng isang natatanging pares ng sapatos na may mataas na takong na dinisenyo ni Mira. At kaagad niyang sinuotan ng sapatos si Sanjo. Ang paglalakbay na ito ni Sanjo. Ang panghihinayang niya dahil wala siyang kasama ay tuluyang naglaho. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay mabilis na nagdala sa tahimik na kapaligiran sa kasukdulan. Nang ihatid ni Myung Seop si Sanjo sa airport, bigla siyang nakatanggap ng tawag at malaki ang pagbabago sa kanyang mukha. Bigla siyang nagkaroon ng apurahang gawain at nagmamadaling umalis ng airport. Labis na nag-alala si Sanjo sa sitwasyon ni Myung Seop. Ngunit nakakalungkot na hindi sinasagot ng kanyang asawa ang tawag. Sa pagkakataong ito, nasa ospital na si Myung Seop at lumabas na si Mira ang may pakana. Ang mapanling lang na babaeng ito ay nagkunwari na mahal niya si Myung Seop hanggang sa punto ng kamatayan. Ngunit ayaw niyang sirain ang kanyang pamilya. Kaya pinili niya ang magpakamatay. Niyakap ni Myung Seop ng mahigpit si Mira. Sa pagkakataong ito, siya ay naging biktima mula sa pagiging mangangaso. Si Sanjo ay parang walang asawa. Araw-araw, pumapasok ang mga bata sa paaralan at ang kanyang asawa ay parehong nagtatrabaho at kasama ang kanyang kabit. Naiwan mag-isa si Sanjo sa bahay, pinagmamasdan ang sarili. Bagamat walang sinasabi ang kanyang bibig, sa katotohanan ay mayroon pa ring kaunting kalungkutan sa kanyang puso. Sa oras na ito, unti-unting tinatapos ni Mira ang kanyang plano. Ginamit niya ang pagkukunwari ng pagtatangkang magpakamatay upang saktan si Myung Seop. Kaya, lumipat siya malapit sa villa kung saan nakatira si Myung Seop. Mula sa bintana, malabo niyang makikita ang kanilang bahay. Unti-unting lumalabas ang kanyang ambisyon. Nang araw na iyon, si Sanjo, kasama ang dalawang mayayamang asawa sa parehong subdivision, ay nagpunta sa kalapit na club para magpa-beauty treatment. Bagaman pare-pareho silang mayayamang asawa, dahil sa pagkakaiba ng kanilang yaman at kapangyarihan, ang kanilang katayuan ay mayroon ding pagkakaiba-iba. Pinangungunahan ng lahat si Sanjo, mayroon man o walang problema, gusto nilang purihin siya ng ilang beses. Sanay na si Sanjo dito, at kung normal, ngingiti lang siya at hahayaan na, ngunit ngayon ay may eksepsyon. Tumigas ang ngiti ni Sanjo sa kanyang mukha dahil nakita niya si Mira sa club. Dati, sinadya ni Mira na
lumapit at tumulong kay Sonjo ng malaki. Sa pagkakataong ito, habang pinupuri ni Sonjo ang tadhana, inanyayahan niya si Mira na magkape. Habang naghahanda siyang ibalik ang perang inilabas ni Mira para sa kanya, ginawa ni Mira ang dahilan na sobrang formal ang pagbabayad at iminungkahi kay Sonjo na imbitahan siya sa hapunan kapag may oras, sinasadya man o hindi nadagdagan ang kanilang interaksyon. Sa kabilang banda, matapos ilunsad ang bagong tatak na pinamahalaan ni Myung Seo, maganda ang benta at sa pulong, naging masyado siyang mayabang kaya pinagalitan siya ng ina ni Sonjo. Hindi pa roon natatapos, nagkaroon ng problema ang dating napagkasunduan na three-way partnership. Kapag maraming partner, magiging magulo ang mga argumento. Takot si Myung Seo na may makitang pagkakamali ang ina ni Sonjo sa kanya. Kaya, matapos magbigay ng ilang emergency na countermeasures, hinila niya ang dalawang partner upang simulan ang isang three-way video conference. Pagkatapos, ang kapatid sa ama ni Sonjo na si Jungwon ay napakahusay sa maikling panahon mula nang mangyari ang insidente hanggang sa pulong. Nahikayat pa nga niya ang kasosyo na nagdulot ng problema na kusang umako ng responsibilidad. Sa ganoong paraan, ligtas na nalutas ang krisis. Nang ipagyabang ni Myung Seo si Jungwon sa ina ni Sonjo, ang tuso na ina ni Sonjo ay nagsalita ng may nakatagong kahulugan na iniisip na mayroong isang bihasang tao sa likod ni Jungwon na nagtuturo sa kanya. Inakala lamang ni Myung Seo na may paranoia ang ina ni Sonjo kaya hindi niya pinansin. Bumalik sa opisina at nakipag-video call kay Jungwon sandali. Una ay upang bumuo ng imahe ng isang senior sa opisina na hindi sakim sa papuri. Kasunod nito, gumanap siya bilang isang mabait at mainit na bayaw, na lubos na hinangaan ni Jungwon. Pagkatapos magkausap ni Jungwon at Myung Seo, nagkausap din sila ni Sonjo sandali. Hindi nagkamali ang hula ng ina ni Sonjo. Si Jungwon ay talagang may nagtuturo sa kanya at ang taong ito ay walang iba kundi si Sonjo na ayaw magpakita. Tumakbo si Myung Seo kay Mira para magpahinga. Maraming nangyari ngayon na nagbigay kay Myung Seo ng malaking presyon. Ayaw niyang umuwi at gumanap bilang asawa, kaya pumunta siya kay Mira para pansamantalang takasan ang realidad. Si Myung Seo ay mayaman, mature, marunong magluto, at marunong magmahal ng iba. Ang mga katangiang ito ay parang usok na nagtatakip. Minamatay na kapintasan ng isang lalaking may asawa. Sinubukan ni Mira na hikayatin si Myung Seo na gugulin ang mas maraming oras sa kanya at manood ng mga palabas, ngunit takot si Myung Seo na makilala sa Korea, kaya mataktikan niya itong tinanggihan. Ang lakas ni Mira at Myung Seo ay hindi sila madaling mawala ng kontrol sa harap ng isa't-isa, at kahit na mayroon silang masasamang damdamin, ay susubukan pa rin nilang pigilin ang kanilang sarili. Hindi sila madaling gagawa ng mga bagay na nakakasakit ng damdamin. Sa oras na ito, nakasalubong ni Sonjo si Eun Kyung na lasing sa daan pauwi. Ang bata ay anak ng kapitbahay. Simula nang magkaroon ng problema ang kanyang mga magulang sa pag-ibig, nagsimula siyang magkamali. Patuloy na isinakay ni Sonjo ang bata pauwi, at habang papaalis na siya, bigla siyang nakarinig ng sigaw. Lumabas na ang ina ni Eun Kyung dahil sa sakit ng pag-ibig, ay gumawa ng isang walang saysay na bagay. Buti na lang at nalaman ni Sonjo sa tamang oras at nakatulong na tumawag ng ambulansya, kaya hindi naging malubha. Pag-uwi, nataranta si Sonjo at tinawagan niya si Myung Seo para humingi ng atensyon. Narinig ni Mira na kinakausap ni Myung Seo ang telepono nang may malamig na ekspresyon, at sa pag-iisip na aalis na naman si Myung Seo, unti-unting nawala ang kanyang pasensya. Sa hating gabi, hindi makatulog si Sonjo, umiinom ng mapait na alak sa bawat baso. Ilang taon na ang nakalipas, gumawa din ng walang saysay na bagay ang kanyang nakababatang kapatid. Patuloy na sinisisi ni Sonjo ang kanyang sarili. Noon, hindi niya inalagaan ng maayos ang kalusugan ng isip ng kanyang kapatid. Umiinom siya ng alak. Nang marinig ni Myung Seo ang ingay, lumapit din siya. Napakaswerte ni Sonjo. Kahit anong lalim ng hukay na kanyang pinagkukulungan, aabutin siya ni Myung Seo para tulungan. Gayunpaman, nagkamali si Sonjo sa isang bagay. Si Myung Seo ang tunay na hukay niya. Kinabukasan, inanyayahan ni Mira si Sonjo na sumali sa isang aktibidad sa club. Nang pumunta si Mira sa banyo, may lumabas na hindi magandang balita. Nalaman ng ilang mayayamang babae ang chismis sa kalye na nagsasabing si Mira ay ang kabit ng isang may asawa, at dahil sa yaman ng lalaki, nagawa niyang manirahan sa isang malaking bahay sa murang edad. Nakaramdam si Sonjo na lalong lumalaki ang kanilang pag-usap at hindi niya napigilang mamagitan. Ang resulta ay isang hindi kanais-nais na pagtatalo sa mga mayayamang babae, at hindi pa rito natatapos ang usapan. Di nagtagal, nag-cruise ang landas ni Myung Seo at Yerang, ang mayayamang babae na nagpakalat ng balita na siya ang kabit. Si Yerang ay gumawa ng iba't ibang uri ng gulo sa harap ni Myung Seo. Sa sandaling iyon, aalis na sana sina Sonjo at Mira sa magulong lugar na ito. Sa kasamaang palad, nakabanggaan nila ang isang nagpapagulong mayaman na babae at natapunan ng kape si Mira. Pinahiram ni Sonjo si Mira ng isang panyong seda upang punasan ang kanyang damit. Mukhang nagmamadaling matapos ang bagyong ito. Ngunit sa katotohanan, nagsisimula pa lang ang kasukdulan. Habang papunta si Yerang sa parking lot upang umalis, biglang lumitaw si Mira na puno ng pagbabanta. Hindi na nagdalawang isip pa, agad niyang hinubad ang sapatos at ipinukpok ang takong nito sa sasakyan ni Yerang. Pagkatapos niyang basagin ang sapatos, walang sapin ang paang lumayo si Mira. Malinaw na mas baliw pa siya kaysa sa kalaban. Kinabukasan, pinuntahan ni Sonjo ang ina
ina ni Eun Kyung na naghahanda ng lumipat ng bahay. Matapos ang maraming pagsubok sa pag-ibig, plano niyang magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Pagkaalis ng ina ni Eun Kyung, nagsama-sama ang ibang mayayamang babae. Nagbulungan sila na alam naman ng lahat na ang kasal ay parang libingan, ngunit nag-uunahan pa rin ang lahat na pumasok dito. Pag-uwi ni Sang-jo, nakita niya ang kanyang mga anak na lalaki at babae na nakakasaksi lamang sa paglipat ng ina ni Eun Kyung. Malungkot na sinabi ng panganay na anak na babae na mamamatay siya kung maghihiwalay din ang kanyang mga magulang. Ang anak na lalaki ay takot ding nagsabi na pagkatapos magkaroon ng problema ang mga magulang ni Eun Kyung, sumama siya sa masasamang kabataan at ginaya ang kanilang ginagawa. Narinig ni Sang-jo ang mga pagdaing ng kanyang mga anak at napuno ang kanyang puso ng iba't ibang emosyon. Balak sana ni Sang-jo na ilabas ang kanyang anak na babae, ngunit pinigilan siya ni Myung-seok. Hindi niya sinabi kung ano ang gusto niyang gawin, diretso siyang umalis kasama ang kanyang mga anak at mabilis na nahayag ang katotohanan. Umupa si Myung-seok ng isang EC at ngayong araw ay espesyal niyang dinala ang mga bata para mag-camping. Gayunpaman, walang sinuman sa tatlong miyembro ng pamilya ang nakaramdam ng pagtataka. Masaya silang naglibang na para bang si Sang-jo ay hindi miyembro ng pamilya. Sa kabilang banda, nakita ni Sang-jo si Mira na biglang dumating sa kanyang bahay. Sinabi ni Mira na ibabalik niya ang panyong seda. Kailangan ding umalis ni Sang-jo, kaya inihatid niya si Mira sa daan. Habang nasa biyahe, narinig ni Mira na si Sang-jo ay magboboluntaryo sa isang sentro ng serbisyo para sa mga solong pamilya. Agad na nag-alok si Mira na sumama at tumulong sa pagboboluntaryo. Mabilis na naging malapit ang dalawa. Ginawa ni Sang-jo na regalo ang ibinalik na panyong seda ni Mira at ibinalik ito sa kanya. Tiningnan ni Mira si Sang-jo ng may komplikadong ekspresyon. Kinabukasan, kinailangan ni Myung-seok na mag-business trip ng madalian dahil sa trabaho at medyo nainis si Sang-jo tungkol dito. Patuloy na nagreklamo sa kanyang ina na itinuturing nito ang kanyang manugang na parang alipin. Agad namang naalala ng ina ni Sang-jo na ang pagkakaroon ng mga pribilehiyong hindi taglay ng karaniwang tao bilang manugang ay natural na nangangailangan din ng pambihirang pagsisikap. Noon pa man, hindi na pinagkakatiwalaan ng ina ni Sang-jo si Myung-seok. Iniisip na siya ay puno ng ambisyon at maaaring agawin ang ari-arian anumang oras. Dahil dito, partikular na umaasa ang ina ni Sang-jo na makakabalik ang kanyang anak na babae sa kumpanya upang pangasiwaan ang mga pangunahing usapin. Galit na galit si Sang-jo dahil minamaliit ng kanyang ina ang kanyang asawa at pinuna ang kanyang ina na magaling sa negosyo ngunit mahirap kasama sa buhay. Ang problema sa pag-ibig noon sa kanyang ama ay naging sanhi ng pagdanas ng tatlong anak sa bahay ng mga araw na hindi karapat-dapat sa isang tao. Naghiwalay ang mag-ina ng hindi masaya. Nalungkot si Sang-jo at walang makausap kaya niyaya niya si Mira na manood ng art exhibit. Mula sa pagtingin ni Mira sa mga bulaklak, nahinuha ni Sang-jo na ang kausap niya ay nag-aral ng art, nakakita siya ng mga tao ng tama, ngunit naloko pa rin siya ni Myung-seok. Hindi maiiwasan ang paghanga, ang pag-ibig na ito ay palaging bulag sa mga sangkot. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Sang-jo na mayroon din siyang kapatid na lalaki at babae na napakagaling magpinta. Nang malaman ni Mira na namatay na ang kapatid na babae ni Sang-jo, biglang dumilim ang kanyang mukha. Pagkatapos, mas malalim silang nag-usap. Itinuring ni Sang-jo si Mira bilang kanyang kapatid na babae, kaya ganoon na lamang ang kanyang kabaitan sa kanya. Alam ni Mira na kumakalat sa labas ang balita na siya ang kabit. Ibig sabihin din ito na si Sang-jo ay nasa ilalim ng matinding presyon at maraming gumugulo sa isip ni Mira bago sila maghiwalay. Si Mira, na parang kinukonsinti ng demonyo, ay nagsabi na gusto niya ang isang may asawang lalaki. Nagulat si Sang-jo at sinabing kailangan niya ng katahimikan. Pag-uwi, naalala ni Sang-jo ang kanyang namayapang kapatid na babae na noon ay umibig din sa isang may asawang lalaki. Nagalit si Sang-jo at pinagalitan ang kanyang kapatid. Pagkatapos noon ay gumawa ang kanyang kapatid ng isang walang saysay na bagay. Naisip ito, gumawa si Sang-jo ng isang baliw na desisyon. Una, dinala niya si Mira upang bisitahin ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos niyang matuklasan na mas gugustuhin pa ni Mira na mamatay kaysa iwanan ang may asawang lalaki na iyon, sinabi ni Sang-jo kay Mira ang isang klasikong pahayag. Ang pagiging kabit ay walang magandang kahihinatnan. Ayaw kong tahakin mo ang landas ng aking kapatid. Sige, agawin mo ang may asawang lalaki na iyan. Maging si Mira ay nagulat, mahina niyang tinanong si Sang-jo kung seryoso ba siya at sumagot si Sang-jo ng may seryosong mukha. Kahit na sa pamamagitan ng pagnanakaw o pag-agaw, tutulungan kitang makuha ang lalaking iyon. Karaniwan, iniiwasan ng mga tao ang mga kabit. Tanging ang kakaibang si Sang-jo na walang kaide-ideya na ang kanyang asawa ang kasintahan ni Mira ay nagbukas ng pinakamataas na tagumpay ng pagtulong sa kabit na agawin ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, ang asawa ni Sang-jo na si Myung-seok ay sinisisi ng kanyang biyenan, ang ina ni Sang-jo. Pagalit sa opisina, masasabing ang problema ni Myung-seok ay pangunahing nakasalalay sa kanyang pagiging mahina at karaniwan lamang nakakayahan sa trabaho. Walang masama rito, hindi malaman kung dahil ba sa sobrang hindi gusto ng ina ni Sang-jo ang manugang na ito o sadyang dahil sa sobrang taas ng kanyang pamantayan, kaya lagi niyang pinagagalitan ng matindi si Myung-seok. Hindi lamang iyan, kamakailan ay lihim na nakipag-ugnayan ang ina ni Sang-jo sa isang babaeng subordinate ni Myung-seok. Naghahanda upang alamin kung may tendensyang mangaliwa ang kanyang manugang. Ngayong gabi ay kaarawan ni Sang-jo at si Myung-seok ay mag-isa sa labas na umiinom ng alak upang
palayasin ang kalungkutan. Nang tumawag si Sanjo, nagsinungaling si Myung-seop na mayroon siyang mahalagang gawain. Narinig ni Sanjo na may kakaiba sa kanyang asawa, kaya tinawagan niya ang sekretarya ni Myung-seop. Nang malaman niyang napagalitan si Myung-seop sa opisina ngayon, si Sanjo, sa kanyang pagiging maalalahanin, ay naghanda ng isang masaganang hapunan. Naghihintay na saluhan siya ni Myung-seop. Kung hindi dahil sa affair, napakaganda sana ng susunod na eksena ang mga bata at ang asawa ay sunod-sunod na nagbigay ng regalo sa kaarawan ni Sanjo. Nakakalungkot lang na mayroon ng lamat sa pagitan nila at ang pagputok ng ilang problema ay oras lang ang magsasabi. Sa gabi, kailangan na namang magpuyat ni Myung-seop upang harapin ang mga gawain mula sa kanyang biyenan. Sinabi niyang upang hindi makaistorbo sa pagpapahinga ni Sanjo, tumakbo siya sa kanyang opisina para mag-overtime. Naisip ni Sanjo ang kabaitan ng kanyang asawa at nahulog sa malalim na pagtulog. Hindi niya inakala na ang pagtatago ni Myung-seop sa study room ay puno ng masamang intensyon matapos niyang matapos ang kanyang trabaho. Hindi siya bumalik sa kanyang silid para magpahinga, kundi dumiretso sa tirahan ni Mira. Makalipas ang 3 segundo, umalis si Myung-seop. Sa sandaling iyon, isang babaeng nakatira sa tapat na may kulot na buhok ay nakita si Myung-seop na nagmamadaling umalis sa bintana. Ang maliit na detalyeng ito ay naghasik na ng binhi para sa pagbagsak ng kasal ni Sanjo. Kinabukasan, si Sanjo ay pumunta sa Tango Club. Sinabi ni Myung-seop na hindi siya makakapunta dahil sa trabaho, ngunit gusto niyang ipakita ang imahe ng isang mabuting asawa. Muling tumakbo si Myung-seop mula sa trabaho at nagkataon na ang babaeng may kulot na buhok na nakita niya kagabi ay ang pinakabagong miyembro na sumali sa club. Ang mga mag-asawa sa Tango Club na ito ay hindi nagkakaisa. Mayroong mga bastos na nananakit at mga asawang labis na nagdududa. Siyempre, hindi rin nawawala ang mga masasamang lalaking nangangaliwa. Napakalaki ng problema sa bawat mag-asawa. Nang gabing iyon, walang kaalam-alam na dumalo si Sanjo sa hapunan ng pamilya. Dahil sa pag-iisip sa pag-aaral ng mga bata, gusto niyang gawing buwanan mula sa lingguhan ang pagtitipon. Ngunit natural na hindi madaling papayag ang ina ni Sanjo. Huminga ng malalim si Sanjo at nagsimulang magmaneho pa uwi habang ang 3 miyembro ng pamilya ay sumasayaw ng masaya sa kanyang tabi. Hindi alam ni Sanjo na ang kagalakan ng kanyang pamilya ay may tinatagong masasamang intensyon. Nang gabing iyon, matapos magising ang kanyang mga anak, lumabas na si Myung-seop na kunwari ay nakikipagkita sa isang kliyente, ngunit lihim na nakikipag-date kay Mira. Pinilit si Mira ni Myung-seop na manood ng isang pelikula na ayaw niyang panoorin. Sa katunayan, si Mira ay nakatutok lamang kay Myung-seop, samantalang si Myung-seop ay abala sa kanyang sariling pag-iisip at hindi niya namalayan ang matinding pagnanais ni Mira na maging reyna sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, nakita ng kaibigan ni Myung-seop na si Taehi, ang dalawa na naglalakad ng magkasama. Si Taehi ay nasa isang date din kasama ang kanyang kasintahan. Nagsimula siyang maghinala tungkol sa relasyon ni Myung-seop at Mira. Nang araw na iyon, ang babaeng may kulot na buhok ay nagkataong nakita si Sanjo habang nagjo-jogging at nagtanong tungkol sa relasyon ni Sanjo at Myung-seop. Pagkatapos magtanong, tumigil na rin siya. Karaniwan, mayroong kahit kaunting abnormalidad na napapansin, ngunit si Sanjo ay walang nakikitang mali. Patuloy niyang isinasama si Mira sa tuwing may bakanting oras siya. Ang ilang mayayamang asawa na mahilig manguto kay Sanjo ay naiwasan at lumalalim ang kanilang galit kay Mira. Nang araw na iyon sa kanilang pagtitipon, napansin ni Sanjo na ang disenyo ng pulseras ni Mira at ang kanyang kwintas ay magkahawig na parang isang set. Ang set ng alahas na ito ay hindi pa nailalabas sa merkado. Malamang na tanging isang insider lang ang makakapaglabas nito. Ngunit kahit ganoon, hindi pinaghihinalaan ni Sanjo sina Myung-seop at Mira. Ang unang reaksyon ay ang disenyo ay na-leak. Tinanong niya si Mira kung saan nito binili ang bracelet at sinabi ni Mira ang pangalan ng isang tindahan at pagkatapos ay ibinigay ang bracelet kay Sanjo. Upang magamit niya ito bilang ebidensya sa pagsisiyasat sa pagtagas ng disenyo, masasabing napakalakas ng mentalidad ni Mira, kakahiwalay pa lang nila. Nakita ni Sanjo na may grupo ng mga tao na nanggugulo kay Mira, kaya agad na bumalik si Sanjo upang tulungan itong paalisin sila at sa buong proseso ay hindi niya tinanong kung paano kinagalit ni Mira ang mga taong ito. Pag-uwi ni Sanjo, agad niyang tinawagan ang taong mag-imbestiga sa pagtagas ng disenyo at pagkatapos ay nagpadala ng mensahe kay Mira, sinabing hanapin siya kung may problema. Itinuring niya si Mira na parang tunay na kapatid na nagdulot kay Mira na lumubog sa isang madilim na alaala. Ang lalaking nangunguna sa panggugulo ngayon ay ang kanyang tiyuhin na si Yeongguk na pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang ay inangkin ang lahat ng ari-arian. Nang matuklasan niya ang hindi normal na relasyon ni Mira at Myung-seop, 3 araw sa isang linggo ay pumupunta siya upang mangikil na lubhang ikinabagsak ni Mira kaya lumipas na ang mga nakaraang kaganapan. Bumalik ang oras sa kasalukuyan, nang araw na iyon nang sunduin ni Sanjo ang kanyang kapatid na si Jungwon sa airport. Nagkataon niyang nakilala muli ang kanyang dating kaklase na si Yeonghun. Ang taong matagal nang nag-aral sa ibang bansa ay bumalik na. Si Yeonghun ay isang napakahusay na psychiatrist at lihim na mahal niya si Sanjo sa loob ng maraming taon. Ngayon siya at si Jungwon ay nagsimula ng pumasok sa eksena na may 2 lalaki na nagpoprotekta kay Sanjo. Si Myung-seop ay nasa malaking gulo. Hawak ni Sanjo ang pulang alak na binili ni Jungwon. Pumunta siya para hanapin si Mira upang magbahagi, habang inanyayahan naman ni Mira si Sanjo na kumain ng masarap na prutas. Habang humahanga si Sanjo sa masarap na prutas, ipinaliwanag ni Mira na ang kanyang kasintahan ay nagtatrabaho sa negosyo ng prutas at ang mga prutas na dinadala niya sa bawat pagkakataon ay napakasarap. Si Sanjo na nakakubli pa rin sa katotohanan ay humanga pa rin sa pagkakataon. Ang pamilya ng kanyang asawa ay nagtatanim din ng prutas.
Panghuli, napagpasyahan ni Sonjo na sila ni Mira ay may malaking koneksyon at nagtagay pa nga sila para doon. Sa puntong ito, tinanong ni Mira ang tungkol sa bracelet at sumagot si Sonjo na nasuri na niya ito. Ang mga detalye ay naiba sa produkto ng kumpanya, kaya ito ay isang magkatulad na disenyo lamang. Sa puntong ito, ipinasok ang isang paliwanag kung bakit hindi natatakot si Mira dahil nang matanggap niya ang bracelet. Dahil ayaw niya sa disenyo, palihim niya itong binago ng kaunti at si Mira noon ay napakayabang, direktang inialok na ibigay ang bracelet kay Sonjo. Sa gabi, si Myung Seop ay nangunguna sa kanyang kuponan para sa hapunan at patuloy na lumalapit sa kanya ang babaeng junior na si Son E. Ngunit patuloy na nagpakita ng pagpipigil si Myung Seop sa buong proseso. Pagkatapos ng party, ayaw pa ring sumuko si Son at hiniling kay Mira na ihatid siya pa uwi at sa pagsubok na iyon ay dumating na si Mira. Nagpalit ang eksena habang nililigpit ni Sonjo ang mga damit ni Myung Seop. Nang hubarin niya ang mga ito ay naamoy niya ang pabango ng babae. Habang naghihinala siya, may tumawag, sinamantala ni Sonjo ang pagligo ng kanyang asawa upang sagutin ang tawag. Ang kausap ay ang ina ni Son. Sinabi nito na lasing ang kanyang anak at ginambala si Myung Seop upang ihatid siya pa uwi. At tumawag siya upang humingi ng paumanhin, nakahinga ng maluwag si Sonjo. Pagkatapos ay kusang ibinanggit ni Myung Seop ang bagay na ito, lalo pang naramdaman ni Sonjo na walang itinatago ang kanyang asawa. Kinabukasan, nakita ni Mira si Son A na pumasok sa opisina ng ina ni Sonjo at may malamig na ngiti sa kanyang labi. Hindi natuwa ang nanay ni Sonjo nang hindi siya nakakuha ng anumang impormasyon sa pagkakataong ito. Hindi niya alam kung bakit lagi niyang nararamdaman na ang kanyang manugang ay isang taong madaling makisama. Nang gabing iyon, sumiklab na rin ang krisis, gumawa si Sonjo ng kimchi para ibigay kay Mira. Sa kasamaang palad, nakikipagkita din si Myung Seop kay Mira ngayong gabi. Habang nagmamaneho si Sonjo, nagkasalubong ang sasakyan niya at ang sasakyan ni Mira at dahil sa dilim ay nakita niyang huminto ang kanyang asawa na may pagdududa sa mukha. Hindi sigurado si Sonjo kung nagkamali siya ng tingin kaya nag-abang siya sa parking lot habang naghihintay. Tinawagan niya si Mira at nagsinungaling na umuwi na siya. Itong mapanlinlang na babae na si Mira ay nagmadaling ibinaba ang telepono sa dahilan na paparating na ang kanyang kasintahan sa bahay. Sa puntong ito ay malaki ang hinala ni Sonjo. Nagpasya siyang hindi na maghintay pa, kaya direkta siyang bumaba sa kotse at dumiretso sa bahay ni Mira. Sa daan ay patuloy niyang iniisip ang taong inilarawan ni Mira na kamukha ng kanyang asawa. Gayunpaman ang mensahe mula sa kanyang anak ay nagpahintulot kay Sonjo na mag-alala para sa kanyang pamilya kapag nagdiborsyo. Hindi niya maiisip kung gaano magdurusa ang kanyang mga anak, kaya bumalik si Sonjo sa parking lot na gustong magkaroon ng lugar upang lumambot kapag nahuli niya si Myung Seop. Sa hindi inaasahan, matagal nang naghintay si Sonjo, ngunit hindi niya nakita si Myung Seop. Sa halip ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kabilang panig. Sa puntong ito ay tinanong ni Mira kung nasaan si Sonjo. Nagsasabing matagal na siyang naghihintay sa bahay. Si Sonjo ay kalahating naniniwala at kalahating nagdududa na tumakbo pa uwi at si Myung Seop ay naroroon nga. Lubos na emosyonal si Sonjo at sinabihan ang mga bata na bumalik sa kanilang mga silid. Nang bumalik siya sa kanyang silid ay nakita niya ang kwintas ni Mira, kaya tinanong niya si Myung Seop kung nakita niya ito. Matapos paulit-ulit na itanggi ni Myung Seop, tinanong muli ni Sonjo kung saan siya pumunta ngayong gabi at anong pagkain ang kinain niya para sa hapunan. Si Myung Seop ay isa ring tusong lobo na walang iniiwang butas. Agad siyang tumawag sa kanyang kalihim at sinabihan ang kausap na sabihin kung ano ang kinain ng lahat sa pulong ngayong gabi. Upang kumpirmahin ang kanyang schedule ngayong gabi, pansamantalang natapos ang paghaharap na ito, ipinaliwanag ni Sonjo na ang kanyang lumang sakit na depresyon ay bumalik. Si Myung Seop ay umakto rin bilang isang mabait at mapagbigay na asawa. Hating gabi ay bumangon si Sonjo na malungkot ang mukha, malinaw na hindi pa nawawala ang kanyang pagdududa. Nagkunwari ring tulog si Myung Seop, ngunit idinilat ang kanyang mga mata. Ang mag-asawang ito ay mas nakakatakot kaysa sa isa't iisa. Kinabukasan si Sonjo ay dumalo sa lecture ng kanyang dating kaibigan na si Yaung Hoon. Lahat ng dumalo sa lecture ay maaaring magsumite ng isang anonymous na tala ng kanilang mga alalahanin at ang tala ng alalahanin na random na kinuha ni Yaung Hoon ay kay Sonjo nga. Matagal nang gusto ni Yaung Hoon si Sonjo at naiintindihan niya ang sulat kamay ng taong mahal niya, kaya nang basahin ni Yaung Hoon ang nilalaman ng tala ng alalahanin, kung saan inilantad ng manunulat ang pangangalunya ng kanyang asawa para sa kapakanan ng kanyang mga anak at pamilya. Lubha siyang nagulat. Ang huling payo na ibinigay niya ay huwag mabuhay para sa sinuman, kundi para sa kanyang sarili lamang. Matapos magkwento, hindi malinaw na sinabi ni Yaung Hoon na natuklasan niya na si Sonjo ang sumulat ng tala ng paghihirap na iyon at nagpatuloy na gamitin ang pagkakataon upang pag-usapan ang kasong ito. Upang patuloy na hikayatin si Sonjo, nang matapos ang pag-uusap, tinanong ni Yaung Hoon si Sonjo ng isang tanong kung bakit hindi niya siya pinili noon. Ang sagot ni Sonjo ay labis siyang sumasamba sa kalayaan. Sa kabilang banda, nagsimula na namang mag-usisa ang isagi-isa sina Myung Seop at Mira. Tinanong ni Myung Seop si Mira kung mayroon pa siyang bracelet. Tinitigan ni Mira ang kanyang walang laman na pulso. Nagsinungaling siya na suot pa rin niya ito at sa puntong ito ay nagtaka si Myung Seop. Saan galing ang bracelet ni Sonjo kagabi? Ang pagdududa ni Myung Seop ay hindi pa nasasagot nang tawagan siya ng kanyang biyenan at sinermonan. Nakipagkasundo na ang dalawang panig tungkol sa seremonya ng paglulunsad ng bagong brand sa malaking shopping mall. Kung hindi ito magawa ni Myung Seop ay aalis siya. Kung magawa niya ay
ay itataas siya ng nanay ni Sanjo bilang direktor. Nasa ilalim ng matinding pressure si Myung-seo, naghahanda siyang magtrabaho ng husto at si Sanjo ay inimbitahan siya lumabas. Sa puntong ito, si Sanjo ay nasa ilalim ng impluwensya ni Yang Hoon. Sinimulan ng hanapin ang kanyang sarili, kumakain ng paboritong pagkain, nagsusuot ng paboritong damit at hindi naganap na isinasakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang asawa at mga anak. Pakiramdam ni Myung-seo ay nagiging pabago-bago si Sanjo. Sa kabutihang palad, may tawag sa trabaho sa oras na ito. Nagmamadali si Myung-seo na magdahilan para umalis, lumayo kay Sanjo na sensitibo at nag-iisip. Hindi sumuko si Sanjo, kinabukasan ay pumunta siya sa bahay ni Mira para sa isang biglaang inspeksyon. Sa panig ni Mira, sa pagtatantya na hindi pa tamang panahon, kaya hindi siya kusang loob na inilantad ang presensya ni Myung-seo. Sa halip ay sinamantala niya ang pag-iinspeksyon ni Sanjo sa lahat ng dako. Palihim siyang nakipag-ugnayan sa isang lalaking kaibigan upang magpanggap. Matagumpay niyang nalutas ang pagdududa ni Sanjo. Sa pag-uwi ni Sanjo ay nakasalubong niya si Eun-kyung, medyo nag-aalala pa rin siya. Kaya tinanong niya ito kung may napansin ba ito dati nang interesado siya sa sitwasyon ng kanyang asawa. Nag-atubili si Eun-kyung, nagkunwari siyang tanga para makalusot. Sa huli ayaw pa rin niyang maging dahilan ng pagkawasak ng kasal ng iba. Pagkatapos mawala ang ilang pagdududa ni Sanjo, bumuti ang kanyang mental na estado. Nang bisitahin niya ang kanyang anak na babae, nalaman niyang gusto na naman itong magpa-injection para ipagpaliban ang regla upang masiguro ang kanyang pag-aaral. Masasabing napakawalang awa din ng kanyang anak sa kanyang sarili. Pagkatapos ay gumawa si Sanjo ng cake at dinala kay Mira para humingi ng tawad. Bagamat hindi niya direktang sinabi, malinaw kay Mira kung anong kasalanan ang hinihingian ng tawad ng kausap. Pagkaalis ni Sanjo, napabuntong hininga si Mira. Sana say hindi siya ganoon kabait. Pagkasabi nito, tumikim si Mira ng isang piraso ng cake at biglang nagbago ang kanyang mukha. Agad siyang tumakbo sa banyo at matinding nagsuka. Hindi ito dahil sa cake, kundi dahil buntis si Mira sa anak ni Myung-seo. Kinagabihan, pumunta si Myung-seo upang hanapin ang isang negosyante upang humingi ng tulong sa pagpasok sa isang malaking shopping mall. Pinainom siya ng kausap ng isang malaking baso ng imported na alak. Sa huli ay pumayag itong tumulong, ngunit ang totoo, ang negosyante ay hindi dahil sa respeto kay Myung-seo, kundi dahil sa usapin ni Sanjo. Marami na siyang personal na pinuntahan. Dahil doon lamang niya binigyan ng konsiderasyon si Sanjo at pumayag na tumulong. Sa kabilang banda, nagkataong nakita ni Mira si Sanjo na kasama ang dalawang bata na naglalaro sa shopping mall. Mahilig si Sanjo na ihatid ang mga bata sa klase. Pagkatapos ay inuwi si Mira para kumain. Napakagara ng bahay ni Sanjo. Ang pinakakinaiinggitan ni Mira ay ang larawan ng pamilya sa dingding. Lihim niyang ipinangako sa kanyang puso na kailangan niyang makuha ang lahat ng ito. Ngunit mabilis na dumating ang gulo, agad na nalutas ito ni Myung-seo at pumayag na magbayad sa takdang panahon. Maaari lamang siyang gumawa ng kaunting gulo sa seremonya ng anibersaryo. Nagulat at nagbago ang kulay ni Mira. Alam niya kung gaano kahalaga kay Myung-seo ang pananatili sa pamilya ni Sanjo. Sa oras na ito, abala si Myung-seo sa pagtanggap ng mga bisita, kaya hindi niya nasagot ang tawag ni Mira. Walang magawa si Mira kundi magbalakayo at nagmamadaling tumakbo. Nagkataon na nakita pa rin siya ni Sanjo. Nakita ni Sanjo na sunod-sunod na pumasok sina Mira at Myung-seo sa hagdanan. Kaya sumunod din si Sanjo. Sa puntong ito, hindi pa alam ni Myung-seo na siya ay sinusundan. Inaaliw niya si Mira na hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanyang tiyuhin. Nalusaw si Mira sa init ng pag-ibig ni Myung-seo at hinalikan siya. Si Sanjo na nasa hagdanan ay natigilan sa oras na ito. Matagal lang nanatiling kalmado si Sanjo sa banyo. Humiram siya ng lipstick mula sa isang babaeng bisita na dumalo sa anibersaryo. Nang lumabas siya, naglagay siya ng matingkad na kulay pulang lipstick. Pagkatapos ay inimbitahan ni Myung-seo si Sanjo na umakyat sa entablado upang hiwain ang cake. Hindi niya napansin na gustong-gusto siyang patayin ni Sanjo gamit ang kutsilyo sa kanyang kamay. Ang halimaw na ito ay ngumingiti ng mapanlinlang sa buong seremonya. Ang anibersaryo ay kalahati pa lang, umalis na si Sanjo ng maaga. Nagtago siya sa kotse, inaalala ang mga sumpa ni Myung-seo. Habang iniisip niya ito, lalo siyang natatawa sa kanyang sarili. Sa susunod na sandali, tumawa siya ng malakas na parang isang baliw na babae. Ang mas nakakatawa ay naroon pa rin sa likod. Si Myung-seo, tulad ng dati sa mga mahahalagang araw na tulad nito, hindi umuwi sa bahay kundi inuna niyang hanapin si Mira para magdiwang. Ang opisyal na asawa ay walang halaga sa paningin ng halimaw na ito. Pagkatapos ng sandaling pagsasama, humiga si Myung-seo sa sofa na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Inalo ni Myung-seo si Mira. Sinabi niyang naayos na niya ang problema ng kanyang tiyuhin. Siya ay nasa tugatog ng kanyang tagumpay at walang imposible para sa kanya. Ang susunod niyang layunin ay palitan ang kanyang biyanang babae bilang chairman ng kumpanya. Nakita ni Mira na nasa magandang kalooban si Myung-seo, kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Nagmungkahi si Mira na gusto niyang magkaanak at sinabing siya ang magpapalaki nito at hindi niya idadamay si Myung-seo. Gayunpaman, binigyang diin ni Myung-seo na sapat na siya. Hindi niya iniisip si Mira kahit na siya ay isang kabit. Una sa lahat, siya ay isang babae at gusto niyang magkaanak upang maramdaman niyang
kumpleto siya. Kaagad pagkatapos ay sinabi ni Myung Seop na hindi pa siya handang maging ama. Ipinangako ni Myung Seop na pagkatapos siyang ma-promote, ibibigay niya kay Mira ang lahat ng gusto nito. Pagkatapos ay sa susunod na sandali ay sinampal na siya. Tinawagan ni Sanjo si Myung Seop at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito umuwi. Alam na alam ni Sanjo kung saan nagpunta si Myung Seop at hindi na siya makapagpigil. Galit na galit siyang sinermonan si Myung Seop dahil sa pagtataksil sa kanilang kasal. Ang mga skumbag ay kadalasang may napakahusay na mentalidad. Sa puntong ito, nagkunwari pa ring inosente si Myung Seop. Sinisisi si Sanjo sa pagtitiwala sa mga chismis sa labas. Diretsong sinabi ni Sanjo na nakita niya ang matalik na sandali ni Myung Seop at Mira sa hagdanan. Si Myung Seop na kanina ay punong-puno ng ambisyon ay nawalan na ng pag-asa ngayon. Ipinaliwanag niya na sa mataas niyang posisyon ay nakatatanggap siya ng maraming tukso at sa pagkakataong ito lang siya nagkamali. Hindi tinanggap ni Sanjo ang paliwanag ni Myung Seop tungkol sa insidente. Nang gabing iyon ay umuwi siya at hindi natulog dahil sa walang kwentang lalaking iyon. Kinabukasan, maaga pa lang ay hinanap na ni Sanjo si Myung Seop. Hindi niya inilantad ang pagtataksil, kundi tinanong ang tungkol sa kwento ni Myung Seop at ng kanyang kasintahan, isang peking artista na nakatagpo ng isang tunay na artista. Nagkunwari si Myung Seop na hindi niya napansin ang kakaibang pag-ugali ni Sanjo at diretsong sinabi ang tungkol sa pangyayari 3 taon na ang nakalipas nang makipaglaban siya sa kanyang tiyuhin para sa pabrika. Nang malapit na siyang mapahamak, ang lalaking kasosyo sa pabrika ang nagligtas sa kanya. Ang dalawang nagdudusa ay nagkalapit na lang, hindi pa nagtatagal. Naghiwalay sila dahil sa sarili nilang dahilan at ang balak ni Myung Seop na magpakamatay ang nakapagpapanatili sa kanyang kasintahan. Nang marinig ni Sanjo na 2 taon na silang magkasama, hindi niya napigilan ang kanyang galit. Nang tanungin niya ang kasintahan ni Myung Seop kung bakit ito nagdusa 2 taon na ang nakakaraan, ang sagot na nakuha niya ay direktang nagpagalit kay Sanjo. Ipinaliwanag ni Myung Seop na ang kasintahan ay kailangang magpanggap na perpektong asawa sa harap ng kanyang napakakontroladong asawa. Walang sabi-sabi si Sanjo, lumingon siya upang hanapin si Myung Seop para harapin ito. Habang si Myung Seop naman ay kalmadong bumulong sa sarili, nalaman na ba ni Sanjo? Direktang hinarap ni Sanjo si Myung Seop, nagmungkahi ng diborsyo at inilantad ang kasinungalingan ng kanyang kausap na pansamantala lamang ang pangangalo niya, na sa katunayan ay lihim na silang nagtatago ng 2 taon. Dahil ayaw mawala ni Myung Seop ang malaking kayamanan ng pamilya ni Sanjo, nagalit siya at sinermonan si Sanjo dahil sa hindi pag-iisip sa kanilang mga anak. Nagulat si Sanjo, sa tingin mo ba, sa pag-iisip sa mga anak, mangangaliwa ka pa rin? Binalaan ni Myung Seop si Sanjo na kung maghihiwalay sila, ang mga bata ay magiging tulad ng namatay na kapatid na babae ni Sanjo, na kulang sa pagmamahal ng ama, unti-unting lumihis, at lalo na madaling mahalin ang mas matatandang may asawa na. Hindi na nakapagpigil, sinumbatan ni Sanjo si Myung Seop. Ngunit nang umuwi siya at nakita ang kanyang mga anak na mahal niya, lumambot ang kanyang puso. Kinabukasan, binigyan pa rin ni Sanjo si Myung Seop ng isa pang pagkakataon. Nagpakita si Myung Seop ng taos pusong pagsisisi sa labas, ngunit sa loob ay walang pakialam. Hindi na siya mas masaya sa gabi dahil umuwi ang kapatid sa ama ni Sanjo na si Jungwon. Inayos ni Sanjo ang kanyang kalooban at nagdaos ng salusalo sa bahay ng ina ni Sanjo. Sa salusalo na iyon, ipinahayag ng ina ni Sanjo ang kanyang pagkadismaya kay Jungwon sa maraming bagay. Pagkatapos ng hapunan ay naiwan si Sanjo na mag-isa. Tinanong niya ang kanyang ina ng 2 tanong kung paano niya nalampasan ang unang pagkakataon na nalaman niyang nambababae ang kanyang ama at kung bakit sa isang banda ay hindi niya gusto si Jungwon. Ngunit sa kabilang banda ay kailangan niyang tanggapin ito. Nang marinig ito ng ina ni Sanjo, nararamdaman niya na naghihinala si Sanjo na nambababae din si Myung Seop. Kaya ganoon ang tanong ni Sanjo. Matapos itanggi ng kanyang anak na babae ng 3 beses, sumagot siya. Hindi siya nakipagdiborsyo upang ang kanyang 2 anak na babae ay magkaroon ng pagmamahal ng kanilang ama. Pinilit niyang tiisin ang pagkadismaya upang tanggapin ang anak sa labas na si Jungwon, ngunit hindi niya inaasahan na ang pagtataksil ay isang sakit na hindi malulunasan. Nang maglaon, ang di mabilang na beses na pagtataksil ng ama ni Sanjo ay lubos na nagpahina sa ina ni Sanjo na may puso sa kabilang panig. Nagmadali si Myung Seop upang questionin si Mira kung bakit niya nilapitan si Sanjo. Nahulaan niya na alam ni Sanjo ang tungkol sa pagtataksil at tiyak na ito ay kagagawa ni Mira. Galit na sinabi ni Mira na selosa siya. Tinatanong kung anong klase ng tao si Sanjo. Walang awang iniwan ni Myung Seop ang isang pangungusap, sinira mo ang ating relasyon. Pagkatapos ay tumalikod at umalis ng hindi lumilingon, iniiwan ang isang babaeng malungkot na nakaupo ng walang imik sa sala. Kinabukasan, maagang bumangon si Myung Seop at nagkunwaring naghanda ng almusal para sa mga bata. Sinikap niyang magpakita ng maganda sa harap ni Sanjo. Naalala ng psychiatrist na si Yang Hoon na laging may pagtingin kay Sanjo, na dati ay anonymous na isinulat ni Sanjo ang kanyang mga saloobin tungkol sa kanyang asawa. Nang tanungin ni Yang Hoon, muling itinanggi ni Sanjo. Hindi mapakali si Yang Hoon at espesyal na inimbitahan si Sanjo na lumabas para uminom. Matapos muling tanungin ang estado ng relasyon ni Sanjo ay wala pa ring resulta. Sinabi ni Yang Hoon na si Sanjo ay maaaring magtiwala sa kanya anumang oras. Nang gabing iyon, patuloy na tumawag ang telepono ni Myung Seop. Ang hindi niya pagsagot sa tawag ay nagdulot ng pagdududa kay Sanjo. Nang makita na si Sanjo ay personal na pupunta upang hanapin si Myung Seop upang ayusin ang bagay, sinabi ni Myung Seop na siya na ang bahala. Ngunit hindi niya inaasahan na labis niyang minamaliit ang sarili. Kinagabihan, nakita ni Sanjo si Myung Seop na hindi pa natutulog at lalong lumala ang kanyang nararamdaman ng pagkabahala. Kinabukasan, dinala ni Sanjo si Mira sa puntod ng kanyang
kanyang kapatid na babae. Nang panahong iyon, sinabi niyang mali ang kanyang sinabi noon na anuman ang mangyari, hindi maaaring maging kabit si Mira at agawin ang kanyang asawa. Ang resulta ay nakaranas si Sanjo ng pagkagulat tulad ng kay Myung-seok. Sa daan pa uwi, si Mira, na ilang beses nang muntik ng masuka, ay sinabi ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Pansamantalang nawalan ng konsentrasyon si Sanjo. Hindi na kontrol ang manibela, kaya naganap ang aksidente. Parehong nawalan ng malay ang dalawa at nang makatanggap ng balita si Myung-seok ay nagmadali siyang pumunta sa ospital at natulala. Hindi niya inaasahan na sabay na naaksidente sa kotse ang kanyang asawa at ang kanyang kabit. At nakahiga sila sa magkatabing kama upang mapanatili ang kanyang posisyon. Hiniling ni Myung-seok sa doktor na ilipat ang dalawa sa magkaibang silid. Pagkatapos noon ay palagi siyang nasa tabi ni Sanjo. Takot na baka muling magalit si Sanjo at humiling ng diborsyo. Ngunit kalmado naman si Sanjo. Hindi siya malubhang nasugatan kaya nakauwi na siya. Ngunit si Mira sa kabilang banda ay nasa malaking problema. Hindi lamang si Myung-seok ang hindi man lang dumalaw sa kanya, kundi nawalan din ng sanggol dahil sa aksidente. Tinawagan ni Myung-seok si Mira ngunit walang sumasagot. Nag-alala siya na baka may nangyari ng masama kay Mira. Nang malapit na siyang pumunta sa ospital, pinigilan siya ni Sanjo. Pagka-uwi ni Sanjo, tinanong niya ang kanyang masamang asawa na si Myung-seok at nalaman din ang tungkol sa pagbubuntis ni Mira. Hindi papayag si Sanjo na magkaroon pa ng anumang pagyanig ang kasal na ito. Kaya nang gabing iyon, walang tigil ang tawag mula kay Mira. Sina Myung-seok at Sanjo ay kapwa nagdurusa sa iba't ibang dahilan. Nang sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Myung-seok na palihim na pumunta sa ospital. Nakalabas na si Mira at hindi niya nakita ang eksaktong kalagayan ni Mira. Lalo pang nataranta si Myung-seok. Hindi pa natatapos ang isang problema ay maisumulpot na namang iba. Dati, para matahimik si Yeongguk, tiyuhin ni Mira, ipinasa ni Myung-seok ang bahagi ng trabaho sa pabrika ni Yeongguk. Napansin ng matatalas na mata ng nanay ni Sanjo na ang pabrika na ito ay tinanggalan ng trabaho 2 taon na ang nakakaraan dahil sa problema at agad siyang naghinala. Tinanong niya ng husto para malaman at nalaman niya na ang disenyo ng sapatos ng babae para sa bagong brand ay ginawa ng babaeng designer mula sa pabrikang ito. Kaya ipinagkatiwala ni Myung-seok ang paggawa sa kanila bilang pabor. Walang imik na pinatawag ng nanay ni Sanjo si Myung-seok at pagdating nito ay agad niyang tinanong ang pangalan ng babaeng designer ng pabrika ng sapatos ng babae. At hiniling kay Myung-seok na dalhin ang babaeng designer para makipagkita sa kanya. Natatakot si Myung-seok na magdulot ng mas maraming pagdududa sa kanyang biyenan kaya hindi siya masyadong tumanggi. Ngunit ang kanyang pagkabahala ay hindi nakaligtas sa mata ng nanay ni Sanjo. Nang gabing iyon ay naligo at nagbihis si Mira. Naglagay ng matinding at agresibong make-up. Ang babaeng ito ay naging isang nakakatakot na demonyo. Dumating siya sa bahay ni Sanjo nang gabing iyon. Sinabing nag-aalala siya sa kalagayan ng kausap at paulit-ulit na idiniin na ligtas siya at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Gusto sanang tanggihan ni Sanjo ang babaeng ito na may masamang hangarin, ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon ay umuwi ang kanyang anak na lalaki at anak na babae. Nagkunwari si Mira na kaibigan ni Sanjo. Kaswal siyang sumunod sa mga bata sa loob ng bahay. Ayaw ni Sanjo na ilantad ang katotohanan upang hindi malaman ng dalawang bata ang tungkol sa kanilang sirang kasal, kaya kailangan niyang magtimpi sa oras na ito. Naghanap siya ng ibang pagkakataon upang paalisin si Mira, ngunit hindi niya inaasahan na napakawalang hiya ni Mira at masayang nagmungkahi pang kumain sa bahay ni Sanjo. Sa oras na ito ay kakauwi lang ni Myung-seok mula sa trabaho. Ang mga matatanda sa harap ng mga bata ay maaari lamang magkunwari na walang nangyari at ang kapaligiran ay biglang naging napakabigat. Ang patuloy na panggugulo ni Mira ay nagdulot ng pagkadismaya kay Sanjo na tumakbo diretso sa banyo upang sumuka at ang dalawang bata ay labis na nag-alala para sa kanya. Hindi alam ni Myung-seok at Sanjo kung ano pa ang gagawin ng baliw na babaeng ito kung hindi sila sasang-ayon. Sa huli, inihatid ni Myung-seok si Mira. Ang babaeng ito na may makapal na make-up ay tumatawa ng baliw sa loob ng kotse. Tumatawa dahil sa sandaling kumilos siya. Hindi makakapalag sina Sanjo at Myung-seok. Tanging takot at pagkabalisa na lamang ang natitira. Kinasusuklaman niya si Myung-seok dahil hindi siya tiningnan man lang sa ospital. Sa oras na ito, puno siya ng matinding puot. Napilitan si Myung-seok na ihatid si Mira pauwi. Nagmungkahi na imbitahan si Mira na mag-aral sa ibang bansa. Una, natural na si Mira ay lalong nagiging baliw. Kung hindi siya aalis ay hindi niya alam kung ano pa ang mangyayari. Pangalawa, nagsimula nang maghinala ang nanay ni Sanjo. Ipinangako niya na kapag siya ang naging pinuno ng korporasyon, si Myung-seok ang magiging may-ari ng korporasyon. Ang matatamis na salita ni Myung-seok ay muling nagpahulog kay Mira. Mula sa pagiging baliw na babae, naging hangal na babae siya. Tahimik na nakikinig kay Myung-seok na inilarawan ang hinaharap. Ang hindi inaasahan ni Myung-seok ay, sa sandaling magmamaneho na sana siya paalis, nasalubong niya si Sanjo na humarurot ng kotse. Puno ng galit na nilapitan ni Sanjo si Mira, binabalaan ang kabit na agad na mawala. Ang kanyang pagdating ay nagpagalit lalo kay Mira. Hinila niya si Sanjo upang mag-tour sa nursery room. Si Sanjo na pumunta upang makipaglaban ay hindi pala kalaban ni Mira. Sa huli, wala siyang ibang pagpipilian kundi tumakas. Kinabukasan ay hinanap ni Myung-seok si Yeongguk para makipagkita sa nanay ni Sanjo. Sinabing mas maiintindihan ng nanay ni Sanjo kung tatanungin ang may-ari ng pabrika. Pinayagan ng
ng nanay ni Sunjo si Myung-seop na umalis, tinanong si Yeongguk tungkol sa designer ng sapatos. Nakakuha si Yeongguk ng benepisyo mula kay Myung-seop. Natural, hindi niya maaaring hayaang malantad ang pagtataksil. Nagsinungaling siya na ang nagdisenyo ng sapatos ng babae ay ang kanyang anak na ngayon ay hindi na kumukuha ng trabaho. Sa ibang lugar ay inaalagaan niya ang kanyang asawa at mga anak at nabubuhay bilang isang full-time na ina. Walang emosyon ang nanay ni Sunjo sa buong proseso. Hindi niya alam kung gaano siya naniniwala. Kinagabihan ay tumawag si Mira at pinapunta si Myung-seop upang tulungan siyang magluto ng hapunan at habang kumakain sila. Muling ibinangon ni Myung-seop ang nakaraan, pinag-uusapan ang tungkol sa pag-aaral sa ibang bansa at diretsong tinanggihan ni Mira si Myung-seop. Akala niya ay natauhan na siya mula sa kanyang pagmamahal. Ngunit ang resulta ay ginamit ni Myung-seop ang mga salita ng masamang lalaki para sa matinding brainwashing. Isang pangungusap ang lumabas, gusto mo bang lumaki ang bata na may status ng anak sa labas? Dahil dito ay hindi na nakapagsalita si Mira. Sa huli ay umatras siya at pumayag na pag-isipan muli. Nagpalit ang eksena ng si Myung-seop at Sunjo ay regular na dumalo sa aktibidad ng sayawan sa komunidad at bigla silang nakarinig ng balita. Una ay may bumanggit na si Mira ay bumili ng maraming gamit ng sanggol na naghihinalang siya ay buntis, ngunit agad itong pinabulaanan ng iba. May nakakita raw kay Mira kahapon na humiram ng sanitary napkin at sa panahon ng pagbubuntis ay walang regla, kaya agad na naghinala sina Sunjo at Myung-seop. Kinagabihan, nagbigay si Sunjo ng balita kay Myung-seop, kinumpirma niya sa doktor na nalaglag ang bata ni Mira. Walang awang sinabi ni Sunjo, wala ng anak ang kabit. Wala ka ng dahilan upang magtagal pa. Sumang-ayon si Myung-seop na tuluyang putulin ang lahat ng ugnayan kay Mira sa lalong madaling panahon. Napakabilis ng pagkilos ni Myung-seop. Kinabukasan ay nalaman na ni Mira na ibebenta na ang apartment na kanyang tinitirhan. Galit siyang tumakbo upang tanungin si Sunjo kung sinulsulan ba niya si Myung-seop sa likod. Ang resulta ay diretsong dinala ni Sunjo si Mira sa isang liblib na lugar. Marahil ay para maramdaman ni Sunjo ang pagkakasala. Agad na gumawa ng nakakagulat na kilos si Mira. Inakusahan si Sunjo na pinatay ang kanyang anak. Ngunit kumbinsido siya na mahal pa rin siya ni Myung-seop at wala nang balak si Sunjo na magpakita ng paggalang sa kabit. Nagbigay siya ng isang serya ng mga salita na nakakasira sa emosyon. Noong unang panahon, naisip ng kapatid ni Sunjo na tapusin ang kanyang buhay. Dahil ng opisyal na matuklasan ang relasyon ng kanyang kasintahan, agad itong tinapos. Masunuring bumalik sa kanyang pamilya. Para kay Sunjo, pare-pareho lang ang lahat ng lalaking nagtataksil. Naghahanap lang sila ng kumpiyansa at kaba, pero sa huli, alam pa rin nila na ang pamilya ang mahalaga. Pinanood ni Mira si Sunjo na lumayo. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay hinanap ni Mira si Myung-seop. Nagsisinungaling na gusto niyang manganak sa Korea. Hindi niya inakala na alam na rin ni Myung-seop ang tungkol sa pagkalaglag at nagsimula silang magsisihan. Sa huli, malakas na sinugod ni Myung-seop si Mira. Ipinaliwanag ni Myung-seop na ang kasalukuyang sitwasyon ay dahil hindi sumunod si Mira sa kanyang mga plano para sa buhay, kaya siya ang may kagagawa nito. Iminungkahi niyang makipaghiwalay kay Mira. Pinabayaan niya itong umiyak ng umiyak at tuluyan siyang umalis. Hindi rin mas maganda ang sitwasyon ni Sunjo kaysa kay Mira. Lumapit siya kay si Yang-hoon para maglabas ng saloobin. Sa labas ay para magpagamot, ngunit sa totoo lang, siya lang ang nagsasalita at hindi rin niya tinanggap ang payo ni Yang-hoon na makipagdiborsyo. Para sa kanyang mga anak at pamilya, pa siya siyang tiisin ang sakit. Lumipas ang mga araw, ganap na nawala si Mira at ang epekto na dala niya ay unti-unting naglaho, maliban kay Mira mismo. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Sunjo si Jungwon sa kanilang bahay para kumain, ngunit hindi niya inaasahan na dadalhin ni Jungwon ang bago niyang kasintahan. Siya ay si Mira, ang jablo ng paghihiganti na bumalik mula sa impyerno. Ang ekspresyon ni Sunjo at Myung-seop ay parang nakakita sila ng ipis. Nakakadiri talaga, ngunit hindi sila naglakas loob na magpakita ng galit sa harap ng kanilang pamilya, kaya kinailangan nilang pigilan ang kanilang sarili. Sinikap nilang magkunwari na walang nangyari. Sa hapunan, si Mira, bilang dating kapitbahay ni Sunjo, ay nagpahayag ng kanyang pagkamangha sa kahirapan ng kapalaran na ito. Sumunod din ang kapatid ni Sunjo na si Jungwon. Hindi alam na ang pagtatagpo at pag-ibigan ng mag-asawang ito ay pinlano lahat ni Mira. Matagal nang nagplano ang nakakatakot na babaeng ito para maghiganti. Sa tulad ng walang malay na prinsipe na si Jungwon, agad siyang nahuli ni Mira. Ngayon, gusto niyang sirain ang kumpanya ni Sunjo at gawing abo ang pangarap ni Myung-seop na maging isang taong mataas ang antas sa lipunan. Gusto niyang mawala ng pinansyal si Sunjo at maging isang ordinaryong babae na walang sinuman ang magpaparada. Sinikap ni Sunjo na magpanggap na kalmado. Naramdaman niyang ang babaeng ito ay walang magandang intensyon, kaya marami siyang inihanda sa kanyang isip. Ngunit nang marinig niyang ikakasal na si Jungwon kay Mira, bumagsak pa rin siya. Nahulog ang plato sa kanyang kamay at direktang tumama sa kanyang binti na nagdulot ng sugat. Hindi na napigilan ni Sunjo ang kanyang galit. Humanap siya ng pagkakataon na harangin si Mira sa banyo at binalaan siyang lumayo kay Jungwon. Mabagsik ang opensiba ni Mira. Direkta niyang binanggit ang tungkol sa kanyang pagbubuntis kay
Myung-seop at nagbanta na sasabihin ang lahat kay Jung-won. Nag-alala si Sang-joo na masaktan ng husto ang kanyang inosenteng kapatid, kaya bigla siyang nataranta at hindi na naglakas loob na pilitin pang umalis si Mira nang umalis siya sa bahay ni Mira. Tinawag ni Jung-won si Mira, napansin niya na ilang beses nang nagpakita ng kakaibang kilos ang kanyang kapatid at bayaw dahil kay Mira ngayong araw. Alam ni Mira ang ganitong uri ng pag-ugali, tiyak na mapapansin ni Jung-won na mayroong mali, kaya nagbigay siya ng kasinungalingan na matagal na niyang inihanda. Sinabi niya na bigla siyang umalis dahil sa isang emergency sa pamilya, kaya nawalan siya ng contact kay Sang-joo, na ikinagalit ng huli. Muling gumawa ng malaking palabas si Mira. Ang paglabas na ito ni Mira ay nagdulot ng gulo sa pamilya ni Sang-joo, kaya uminom si Myung-seop ng isang bote ng red wine dahil sa galit. Galit na pinilit ni Sang-joo si Myung-seop na ayusin ang bagay na ito. Hindi niya talaga papayagan na pakasalan ni Jung-won ang mapanlinlang na si Mira. Kinabukasan, hindi pa rin mapakali si Sang-joo, kaya sa huli ay siya na mismo ang kumilos. Itinago niya ang tungkol sa relasyon ni Mira at Myung-seop at sinabi lang na nabuntis si Mira ng isang lalaking may asawa na at isa siyang hindi kagalang-galang na kabit. Hindi inakala ni Sang-joo na walang silbi ang kanyang ginawa. Naisip ni Jung-won na kung siya ay anak ng isang kabit, bagay sila ni Mira. Pagkatapos nito ay sinabi pa niya ang linyang halos ikabagsak ni Sang-joo, ate, bakit ka nag-aalala? Hindi naman niya ka-affair si kuya. Hindi pa rin alam ni Jung-won na nahulaan niya ang pagkatao ni Mira. Sinabi niya mismo na mahal siya ni Mira ngayon. Bumagsak si Sang-joo. Abala siya buong umaga. Diyos lang ang nakakaalam kung bakit nauwi sa wala ang lahat at wala siyang mapagsabihan. Nakipagkita si Sang-joo sa kanyang kaibigang psychiatrist na si Yang Hoon at isinaysay ang lahat tungkol sa pag-ibig ni Jung-won sa dati ng ka-affair ni Myung-seop. Alam ni Yang Hoon na ayaw saktan ni Sang-joo si Jung-won, kaya itinago niya ang pagkatao ni Mira. Lalo siyang nababalisa, palagi niyang nararamdaman na ang bombang ito ay sasabog sa lalong madaling panahon. Ang hindi inaasahang pangyayari na ito ay nagdulot ng kaunting pagkalito kay Yang Hoon, hindi niya alam kung paano tutulungan si Sang-joo. Sa sandaling ito, umiti si Sang-joo ng madilim at nakakatakot. Nagpasya siyang alisin si Mira, ang masamang babaeng iyon, para sa kanyang kapatid, kaya dinala niya si Myung-seop para hanapin si Mira. Muling nagsimula si Myung-seop sa pagtanggi ng responsibilidad at brainwashing. Bumubulong tungkol sa kung gaano sila kabuti noon. Pinapayuhan si Mira na huwag sirain ang huling mga alaala. Biglang natinag si Mira, lumapit at niyakap si Myung-seop. Sa sandaling ito ay tumunog ang doorbell. Si Jung-won pala ang dumating, dali-daling itinago ni Mira si Myung-seop at pagkapasok pa lang ni Jung-won ay agad siyang nagsalita. Dahil sinabi ni Sang-joo na si Mira ay isang kabit. Kaya naman naisip niya ang maraming paghihirap ng isang kabit at lalo siyang naawa kay Mira. Hindi rin alam ni Mira kung bakit siya ganoon, ngunit sinamantala niya ang pagkakataon na naroon si Jung-won para inggitin si Myung-seop na sumusulyap sa siwang ng pinto. Sa ganoon, nagtanghal sila ng isang hindi mailarawang palabas sa harap ni Myung-seop. Sa kabilang banda, hinintay ni Sang-joo si Myung-seop na umuwi at nalaman niya na hindi talaga titigil si Mira. Nang mawala ang huling pag-asa ni Sang-joo, nagpasya siyang huwag pansinin si Myung-seop na nagpapalpak lamang at harapin ito ng mag-isa. Kinabukasan, tinawag ni Sang-joo sina Jung-won at Mira at hindi lamang niya kakaibang sinang-ayunan ang kasal ng dalawa. Niya rin ay kusa pa niyang ibinigay ang bahay sa tabi bilang bagong tahanan ng kasal. Nangangahulugan ito na sa hinaharap, madalas silang magkikita-kita at medyo awkward ang mukha ni Mira. Hindi niya talaga naiintindihan ang plano ni Sang-joo at sa panahong ito, hindi rin naman nanatiling tahimik si Myung-seop. Bilang kinatawan ng korporasyon, binili niya ang lahat ng law firm ng dalawang kapitbahay. Hindi alam kung anong masamang balak ang binabalak niya. Mabilis na lumipat sina Jung-won at Mira sa tabi ng bahay ni Sang-joo at naiinis si Myung-seop na makita silang naglalambingan, kaya pribado niyang tinanong si Sang-joo kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Hindi nagpaliwanag si Sang-joo ng detalyado, tanging malamig na sumagot, dahil wala kang silbi, ako na lang ang kikilos. Ang kaawa-awang si Jung-won ay naging isang biktima. Sa araw ay nagkunwari si Mira na naglalambingan sila at kapag mahimbing na ang tulog ni Jung-won, tumayo si Mira sa tabi ng bintana at tumingin sa bahay ni Sang-joo. Doon naroon ang lalaking talagang hinahangad niya, mayroon man o walang dahilan. Ang dalawang pamilya ay patuloy na naglalakwatsa at nagbabisita sa isa't-isa. Ang masayang mukha ni Jung-won ay lalong nagiging kaawa-awa habang tinitingnan. Bigla na lang, dumating ang kaarawan ng ina ni Sang-joo. Nagtipon-tipon ang lahat upang batiin siya. Unang beses pa lamang nakilala ng ina ni Sang-joo si Mira. Ang magiging manugang ay natural na hindi maiiwasan ang pagkailang sa biyenan. Dagdag pa ang magulong relasyon ng lahat. Ang pagtitipon na ito ay mukhang maayos sa labas, ngunit sa katunayan ay nakakabingi. Ngunit ipinakita ni Mira ang lahat ng kanyang magiliw na panig. Ipinakita niya sa ina ni Sang-joo na masasabing maliban kina Sang-joo at Myung-seop, ang lahat ay magkasundo ng maayos kay Mira. Pagkatapos ng party, napansin ng ina ni Sang-joo na hindi maganda ang pakikitungo ni Sang-joo kay Mira, kaya pinayuhan niya si Sang-joo na anuman ang dahilan, suportahan si Jung-won sa pagkakataong ito. Sa loob ng maraming taon, hindi naging maganda ang pakikitungo ng ina ni Sang-joo sa anak ng kanyang asawa na si Jung-won. Ngayon, nang makita niya ang malaking ngiti ni Jung-won dahil kay Mira, nakaramdam siya ng pagkakasala. Gusto rin niyang suportahan si Jung-won sa pagkakataong ito. Ang
ugali ng ina ay labis na nagpabalisa kay Sanjo kung kahit ang pinakamahirap na peke na soro sa bahay na ito ay sumuko. Kaya sino pa ang makakaharap kay Mira kung ibubunyag ang katotohanan, magkakagulo na naman ang lahat sa bahay. Habang balisa si Sanjo, lihim na tinawagan ni Myung-seop ang kanyang sekretarya upang isulong ang isang lihim na aksyon. Sa tawag na ito, paulit-ulit niyang binanggit ang mga salitang tulad ng kumpanya, ina ni Sanjo, at asawa. Tila ayaw niyang maging hadlang ang usapin ng pagtataksil at naghahanda siyang agawin ang kapangyarihan. Sa gabi, habang naglalakad si Sanjo sa kanyang malaking mansyon, bigla siyang nakakita ng anino sa isang inabandonang kahoy na bahay sa gubat. Naghinala siya, iniisip na nagkabalikan sina Mira at Myung-seop. Nagulat siya at nalaman na pagkatapos ng tawag ni Myung-seop ay naglalakad sa napakalaking mansyon ng ina ni Sanjo. Ang resulta ay aksidenteng nakita niya sina Mira at Jungwon na naglalambingan. Ang lalaking sinabing pinutol na niya ang nakaraan ay biglang nakaramdam ng inis. Ang plano ni Mira na mang-akit ay sa wakas dumating na sa unang yugto ng paghuli. Pinukaw niya ang pagmamay-ari ni Myung-seop kaya nangyari ang nakaraang eksena. Galit na umalis si Sanjo nang walang salita at nataranta si Myung-seop na humabol pa uwi. Nagsimulang magpaliwanag ang lalaking ito, nagingit-ngit ang mga ngipin ni Sanjo at sinabing magkasama ang buong pamilya na naglalakbay. Ang mga bata ay nasa malapit, karapat-dapat ka pa ba na maging tao? Nang makita ni Myung-seop ang ganitong saloobin ni Sanjo, agad siyang natakot. Hindi pa nagtagumpay ang kanyang plano na agawin ang kapangyarihan, hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na paalisin sa bahay. Kaya dali-daling pinigilan siya ni Myung-seop. Sinabi niya na kahit anong parusa ang gusto ni Sanjo. Sumagot si Sanjo nang may inosenteng mukha, gusto kitang mapunta sa impyerno. Upang hindi na magwala si Sanjo at lumaki pa ang issue na umabot sa ina ni Sanjo, sa huli ay kinailangan niyang umalis muna sa bahay. Kinabukasan, nang magsumite siya ng ulat sa ina ni Sanjo, nagalit ang kanyang biyenan, napakasimple ng dahilan. Ang pinagkakatiwala ang tao ng ina ni Sanjo, dahil lang sa hinalang may pandaraya, at hindi pa napatunayan ay agad na sinibak ni Myung-seop. Alam din ng ina ni Sanjo na ang law firm na nakikipagtulungan sa kumpanya ay pinalitan din ni Myung-seop. Ngunit nang alisin ni Myung-seop ang mga pinagkakatiwalaang tao, ginawa niya itong malinis. Bukod pa rito, ngayong sapat na ang kapangyarihan ni Myung-seop, napagtanto lamang ng ina ni Sanjo na hindi pa sapat ang ambisyon ng kalaban at direkta siyang nagbigay ng 2 atake diborsyo at pagtanggal sa trabaho. Ngayon ay tamad nang magkunwari si Myung-seop at ipinakita niya ang kanyang tunay na mukha. Binalaan niya si Sanjo na kapag nagsimula na ang legal na proseso, nangangahulugan din ito na maapektuhan ang kumpanya at pamilya. Sa pagkakataong ito, si Sanjo ang magiging sentro ng iskandalo at ang kanyang malungkot na buhay ay ganap na mailalantad sa publiko. Si Sanjo, bilang isang anak at isang ina, ay may napakaraming bagay na gustong protektahan at ang lalaking ito ay marahas na sinakal siya. Hindi sumuko si Sanjo, nilapitan niya si Yang Hoon at palihim na tinanong ang tungkol sa pagkatao ni Mira. Nalaman niyang anak ni Mira ang may-ari ng pabrika na nakikipagtulungan sa kumpanya at ang bagong brand ng sapatos na ginagamit ng kumpanya ay dinisenyo ni Mira 2 taon na ang nakakaraan. Ngayon ay pinamamahalaan ng tiyuhin niya ang pabrika. Tahimik na nag-iisip si Mira pagkatapos niyang marinig ito. Pagkatapos ay nilapitan niya si Amy Chegu na sinibak ni Myung-seop. 2 taon na ang nakalipas, nasa kamay ni Amy Chegu ang paggawa ng sapatos. Lihim na isinagawa ni Sanjo ang investigasyong ito. Ang pag-unlad sa panig ni Myung-seop ay bumilis din. Pagsapit ng gabi, walang tigil ang pagtunog ng kanyang telepono. Dumating na ang oras ng paggiba para agawin ang kapangyarihan. Sa gabi, isinama ni Jungwon si Mira at ang mabait na kuya na si Yang Hoon para uminom ng magkasama. Nagkaroon ng makabuluhang pag-uusap si Mira at Yang Hoon. Ang pangunahing ideya ay tanungin si Yang Hoon kung bakit hindi niya pinakasalan si Sanjo noon. Sumagot si Yang Hoon na umaasa siyang susundin ni Sanjo ang kaligayahang gusto niya. Ang orihinal na intensyon ay ipahiwatig si Mira. Kung mahal mo ang isang tao, ang pagpapalaya sa kanya upang makamit ang kaligayahan ay isa ring pagpipilian. Ngunit hindi inaasahan, agad na sumagot si Mira ng isang tanong. Kung hindi siya masaya ngayon, hahabulin mo ba ulit siya? Medyo naging tensyonado ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa. Kinabukasan, inimbitahan ni Sanjo si Mira na samahan siyang magsukat ng wedding gown. Wala na siyang pagmamahal kay Myung-seop, bawat salita ay nagpapahiwatig. Dapat dalhin ni Mira ang taong mahal niya, si Myung-seop, at huwag nang ipagpatuloy ang pagpapanggap kay Jungwon, upang hindi siya maipit sa tabi ng isang taong hindi niya mahal. Sa sandaling ito, kakaiba ang ngiti ni Sanjo, at labis na nabalisa si Mira. Pagkatapos, inimbitahan muli ni Mira si Mira na lumabas at lihim na nagbigay ng isang lihim na kasunduan. Buong gabi ay iniisip ni Mira ang kasunduan na inalok ni Mira. Isa sa mga kondisyon ay dapat niyang ipatalikod si Jungwon sa pag-asa. Hindi inaasahan, bago pa man makapagpasya si Mira. Direktang lumuhod si Jungwon at nag-alok ng kasal at nagbigay ng singsing kay Mira na ikinataranta ni Mira at medyo nakaramdam siya ng pagkakasala. Sa huli, nagpasya si Mira na tanggalin ang singsing at ibalik ito kay Jungwon. Sinabi niya ang totoo niyang iniisip na lumapit siya kay Jungwon para makuha ang iba. Matapos magulat, batay sa abnormal na pag-ugali ng kanyang kapatid kanina, nahulaan ni Jungwon na si Myung-seop ang mahal ni Mira. Nang makita na hindi itinanggi ni Mira, nagalit si Jungwon sa oras na iyon. Si Jungwon, na hindi pa nakasakit ng sinuman noon, ay itinulak si Mira sa lupa. Galit na galit siyang nagbitaw
bumitaw ng mapait na salita, kahit ikaw o si Myung-seo, hindi ko kayo palalampasin. Pagkatapos nito, umiiyak na nagmaneho si Jungwon diretso sa bahay ng kanyang ate. Nang makita ni Sonjo ang kanyang kapatid na labis na nasasaktan, agad niyang napagtanto na sinabi na ni Mira kay Jungwon ang katotohanan ayon sa kanilang kasunduan. Gabi na nang umalis si Jungwon mula kay Sonjo, at pagka-uwi niya sa bahay, nakita niya si Mira na tapos nang mag-ayos at handa nang umalis. Si Jungwon, na kanina lang ay nagsasalita ng mapapait na salita, ay biglang lumambot at sinabi na ang sakit na dulot ni Mira sa kanya. Babayaran niya ito ng kanilang nakaraang kaligayahan. Ngunit kung maglakas loob si Mira nasaktan si Sonjo, tiyak na mamamatay silang magkasama. Magkasama silang magugunaw. Kinabukasan, napansin ni Myung-seop na nagbago ang saloobin ni Jungwon sa kanya. Napansin niya na maaaring alam na rin ng kanyang kapatid ang katotohanan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Myung-seop at direkta niyang nilapitan si Director Kim, ang pinagkakatiwalaang tao ng ina ni Sonjo. Nakakuha siya ng maraming masamang impormasyon tungkol sa anak ni Director Kim. Ginamit niya ito para takutin ang kalaban na pumanig sa kanya. Kaagad pagkatapos, nagpatawag si Myung-seop ng isang emergency meeting ng Board of Directors. Sa panig ng ina ni Sonjo, dahil sa biglaang balita na namatay ang kanyang dating asawa, ang nagtaksil at pinaalis sa bahay. Ang pagkabigla ay nagdulot ng paghina ng kanyang kalusugan, kaya hindi siya nakadalo sa pulong. Sa ganoon, hawak na ni Myung-seop ang lahat ng kapangyarihan at wala nang makakapigil sa kanya. Iminungkahi niyang ibenta ang pangunahing negosyo ng kumpanya na fashion at gamitin ang pera para mamuhunan sa mga umuusbong na industriya. Sa katunayan, siya ay napaka-optimistiko tungkol sa larangan ng fashion. Ang tunay na layunin ay pagkatapos ibenta ang negosyong ito, siya mismo ang bibili ng lahat ng pribado. Sa kasalukuyan, nakuha na niya ang kalahati ng mga boto. Sa pamamagitan ng panunuhol at pananakot, kapag nagtagumpay ang botohan, lahat ng bagay ay mapagpapasyahan sa sandaling ito. Dumating si Sonjo na nakasuot ng itim, kasama sina Jungwon at Eunice Chegu. Bumulong siya kay Myung-seop ng may kakaibang ngiti. Sa sandaling ito, ang ikalawang kondisyon sa kasunduan ni Sonjo at Mira ay nabunyag na rin. Nalaman ni Sonjo na ginamit ni Myung-seop ang pabrika ng pamilya ni Mira para peking produkto at kopyahin ang orihinal na produkto ng kumpanya. Inalok ni Sonjo si Mira na kung makakahanap lang siya ng ebidensya, maaari niyang paalisin ang ambisyosong si Myung-seop. Sa panahong iyon, hindi lang makikipagdiborsyo si Sonjo sa salarin, bibigyan din niya si Mira ng pera para mapalago ang kanyang kumpanya at maging isang trading company. Natutulong kina Mira at Myung-seop na mamuhay ng payapa sa nalalabi nilang buhay. Nang walang anumang pag-aalala, sa huli ay nakumbinsi si Mira na tulungan si Sonjo na makuha ang ebidensya at natapos na ang nakaraan. Ngayon, buong kumpiyansa na hinarap ni Sonjo si Myung-seop. Malapit nang sumiklab ang labanan at tinalikuran na ni Sonjo ang kanyang pagmamahal kay Myung-seop. Pagbabantay na lang ang natitira. Nauna nang nangako si Sonjo kay Mira na didiborsyuhin niya si Myung-seop at ibibigay ito sa huli. Ginamit niya ang kondisyong ito para makakuha ng madilim na impormasyon mula kay Mira tungkol sa pagbebenta ni Myung-seop ng mga peking produkto na may peking tatak 2 taon na ang nakakaraan. Ngayon, ginagamit ni Sonjo ang ebidensyang ito para pilitin si Myung-seop na itigil ang pagkuha ng shares ng kumpanya. Gayunpaman, ang sumunod na pribadong paghaharap ng dalawa ay nagpabaliktad ng sitwasyon. Gusto ni Sonjo na gamitin ang pagbebenta ni Myung-seop ng mga peking produkto na may peking tatak 2 taon na ang nakakaraan para pilitin ang kalaban na kusang umalis. Hindi sumuko si Myung-seop tulad sa pulong ng Board of Directors na may kalmadong mukha. Sinabihan niya si Sonjo na ilabas ang ebidensya kung mayroon siya. Medyo hindi natural ang mukha ni Sonjo. Hindi sapat ang lakas ng ebidensya ng peking produkto na ibinigay ni Mira. Nauna nang nagsaliksik si Yang Hoon batay sa ebidensyang ito. Hindi niya makumpirma ng may katiyakan na may kinalaman si Myung-seop sa kaso ng peking produkto. Sa kabutihang palad, sanay na rin si Sonjo. Mabilis siyang umangkop at nakaisip ng paraan para makayanan ito. Inihayag ni Sonjo ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama habang siya ay gumagala sa ibang bansa at sinabing pagkatapos niyang asikasuhin ang libing ng kanyang ama, ilalabas niya ang ebidensya para paalisin si Myung-seop. Medyo nagbago ang mukha ni Myung-seop. Dati, ang dahilan kung bakit siya kalmado sa banta ni Sonjo ay dahil maaga nang ipinaalam ni Mira kay Myung-seop. Alam ni Mira na ang pagkuha sa kumpanya ng pamilya ni Sonjo ang pinakamalaking hangarin ni Myung-seop, kaya sa bahagi ng ebidensya na ibinigay niya kay Sonjo, sadya niyang inalis ang bahagi na may kinalaman kay Myung-seop. Ang bahaging ito ng ebidensya ay sa huli ay naiabot kay Myung-seop. Nagtapos ang alaala, hindi sigurado si Myung-seop kung mayroon pang ibang alas si Sonjo, kaya hindi na siya nagpatuloy sa pamimilit. Nang gabing iyon, inimbitahan niya ang tiyuhin ni Mira na lumabas. Pilit niyang tinanong ang kausap kung mayroon pa siyang ibang ebidensya. Sumumpa si Yanggok na ang huling ebidensya ay kinuha na ni Mira. Bahagyang kumalma si Myung-seop at nagpasya na ipagpatuloy ang pagpapabilis ng kanyang plano na agawin ang kumpanya. Sa sandaling ito, lumapit si Sonjo kay Mira at pagkatapos lamang ng kaunting pag-iisip ay napagtanto niya na niloko siya ng babae sa kanyang harapan. Umarte siyang malakas para lokohin si Myung-seop, ngunit alam din niya sa kanyang puso na hindi ito pang matagalang solusyon. Ito ay isang desperadong pagtatangka na pilitin si Mira na ibigay ang mas nakakapinsalang ebidensya. Iginiit ni Mira na ibinigay na niya ang lahat ng ebidensya o malamig na sinabi ni Sonjo na huwag kalimutan na kahit
kahit si Yang Hoon ay nasaktan. Ang dalawang inosenteng anak niya, lahat ng ito ay nagsimula sa kanyang relasyon ni Mira at Myung Seo. Ibig sabihin lang nito ay hindi nito kayang pabagsakin si Mira. Ang kanyang mukha ay nabansay na sa walang pagdadalamhati at ang problema ay hindi dumarating ng nag-iisa. Pagka-uwi niya, nakatanggap muli si Sonjo ng balita na inatake ang kanyang ina. Bagaman lampas na sa kritikal na kondisyon ang ina ni Sonjo at ayos na, bilang anak, hindi niya maiwasang mag-alala. Bukod sa pagharap kina Myung Seop at Mira, mayroon pa siyang isa pang pinag-aalala. Sa lalong madaling panahon, nakarating din ang balitang ito kay Myung Seop. Nang malaman niyang ang pinakamahirap kalaban na ina ni Sonjo ay pinahihina na ng sakit, agad na nag-utos si Myung Seop na muling simulan ang lihim na plano sa Pilipinas. Ngayon, alam na ng lahat ang intensyon ni Myung Seop na agawin ang kumpanya. Hindi ilan sa mga dating opisyal ng kumpanya ang alinman ay nahikayat o nabantaan, kaya unti-unti silang lumalayo kay Sonjo. Ang pansamantalang pangulo, ang isyu ng kanilang relasyon ay kumalat sa loob at labas ng kumpanya at lalong lumalala ang sitwasyon para kay Sonjo. Gulong-gulo si Sonjo at kailangan pa niyang harapin ang dalawa niyang anak sa bahay. Ang kanyang anak na babae, dahil sa matinding pagnanais na mag-aral sa ibang bansa sa isang unyon ng mga may kapansanan, ay sinisisi si Sonjo sa pagiging abala sa trabaho at napabayaan ang kanyang interview sa pagpasok. Ang kanyang anak na lalaki naman, dahil sa kapitbahay na bata, ay nagkukwento tungkol sa relasyon ni Sonjo at Myung Seop na naging dahilan ng kanilang pagtatalo. Malayo pa matapos ang gulo ni Sonjo, sa ilalim ng pagpaplano ni Myung Seop, nagsimulang mag-strike ang mga pabrika sa Pilipinas para sa mas mataas na sahod. Sa isang banda, nagpadala si Sonjo ng mga tao para maghanap ng pakikipagtulungan sa ibang mga pabrika at sa kabilang banda, ipinadala niya ang kanyang pinagkakatiwalaang si Chegu sa Pilipinas para makipagnegosasyon. Napakahusay ni Myung Seop sa gerilya. Habang abala si Sonjo sa kanyang karera, isinama naman niya ang dalawang anak para lumiban sa klase at maglaro. Galit na galit si Sonjo at hindi niya mapigilan si Myung Seop. Tanging ang dalawang bata lang ang napigilan niya. Balak niyang magalit, ngunit nalaman niya pagkatapos niyang kausapin ang mga bata na kaarawan pala ng kanyang anak. Dahil dito, si Sonjo, na nakalimutan ang kaarawan, ay muling naging ang may kasalanan. Sa ilalim ng taktikang atake at umatras ni Myung Seop, ganap na bumagsak ang lahat ng harapan ni Sonjo. Sa kasalukuyan, ang tanging kanungan ni Sonjo ay si Yang Hoon, ang taong nagkaroon ng malabong relasyon sa kanya, na humiling sa kanyang mga kaibigan na alamin ang kalagayan ng ina ni Sonjo. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin siya makasakay ng eroplano, at kahit makauwi na siya ay mas mabuting huwag siyang magtrabaho ng sobra, dahil kung sakaling bumalik ang sakit ay magiging malubha ang kahihinatnan. Bukod pa rito, tumakbo si Yang Hoon upang alagaan ang ina ni Sonjo. Nangangahulugan ito na sa hinaharap ay wala nang mapagkakatiwalaan si Sonjo. Sa pagkilos, ipinahanap niya sa kanyang sekretarya ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na hindi pa malinaw ang pagkakakilanlan. At bumulong na ang babaeng ito ang magiging susi sa pagpapasya sa labanan. Sa sandaling ito, hindi rin naman walang ginagawa si Mira. Palihim siyang lumapit sa istasyon ng telebisyon nang hindi alam ni Myung Seop. Kinuha niya ang mga nakaw na larawan ni Sonjo at Yang Hoon na magkasamang lumabas at pinalabas na nagtataksil ang anak na babae ng mayamang pamilya. Iniisip na gamitin ang pagkakataong ito para ipahiya si Sonjo. Mas mabuti pa kung tuluyan ng makipagdiborsyo si Sonjo dahil sa pagkadismaya. Hindi pa man naipalabas sa telebisyon ang balita tungkol sa pagtataksil. Halos madaig na si Sonjo ng mga problema sa trabaho. Nagdulot ng pagkaantala sa maraming shipment ang strike ng mga pabrika sa Pilipinas at kung kailangan pang magbayad ng malaking halaga para pakalmahin ang galit ng mga kasosyo, isa na naman itong malaking gastos. Nakakainis isipin na napakaraming problema ang kinaharap ng kumpanya kamakailan at ginamit ang lahat ng pera para maayos ang mga ito. Lalo pang nagkagulo ang buhay ni Sonjo at lalo namang natuwa si Myung Seop. Ikinalat niya ang balita tungkol sa masamang sitwasyon ng kumpanya. Sinasamantala ang pagkakataon ng pagbaba ng presyo ng stock para lihim na bumili ng shares. Ito ay parang ahas na lumamo ng elepante. Naghahanda siyang lamunin ang lahat at maging isang bilyonaryo. May isang taong lihim na nakipagsabwatan para ireklamo si Sonjo sa istasyon ng telebisyon at ngayon ay hinihintay na lang nila ang pagpapalabas ng programa. Ang plano ay kalahati ng nagtagumpay, ngunit hindi inaasahan. Ang programa sa TV ay naglagay ng isang mangkok ng pagkain ng aso sa bibig ni Mira. Walang reklamo, tanging isang panayam lamang para sa magkasintahang sina Sonjo at Myung Seop. Lumabas na si Sonjo, sa kabila ng lahat, ay anak ng isang mayamang pamilya. Nandoon ang kanyang pagkatao at hindi naglakas loob ang istasyon ng telebisyon na madaling magalit pagkatapos matanggap ang reklamo. Agad silang lumapit sa kanya para kumpirmahin. Ipinaliwanag ni Sonjo na si Yang Hoon ay kaibigan lang niya at matalik na kaibigan, kaya nilinaw nito ang chismis. Sa panig ng istasyon ng TV, dahil walang maipalabas, agad na iminungkahi ni Sonjo na kunan ng video ang mag-asawa. May dalawang dahilan, pangunahin ay para sirain ang chismis ng alitan ng mag-asawa upang maiwasan ang paglala ng negatibong opinyon ng publiko sa kumpanya. Ikalawa, hula niya na si Mira ang nagsumbong. Balak niyang galitin ang babaeng ito. Gusto rin ni Myung Seop na magkaroon ng magandang imahe para makontrol ang kumpanya, kaya masaya siyang sumali sa paggawa ng pelikula. Sa sandaling ito, sinubukan ni Mira na atakehin, ngunit nabaliktad ang sitwasyon. Nang makita ang mag-asawang nagpapakita ng pagmamahalan sa Tsi, galit na galit siyang binasag ang Tsi. Kinabukasan, naramdaman ni Myung Seop na tamang-tama na ang pagkakataon, kaya di formal na siyang lumapit kay Sonjo para makipagnegosasyon. Simple lang ang punto niya, alam kung wala kang ebidensya. Kung meron, ilabas
ilabas mo na ngayon at ilantad ako. Mas mabuti pa kung bumalik ka na sa pagiging ina at asawa. Hindi ka bagay sa maruming labanan sa negosyo. Sa sandaling ito, tumingin si Myung-seop kay Sang-joo na may nagniningning na mga mata at sinabing, ang posisyon mo bilang pangulo ay akin. Natawa si Sang-joo sa galit at tinawag si Myung-seop na ilusyonado. Sa puntong ito, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Myung-seop kay Sang-joo. Gayunpaman, batay sa kanyang kumpiyansang hitsura, tiyak na marami pa siyang itinatago at mahihirapan si Sang-joo na lumaban ng mag-isa. Napakahirap ng sitwasyon, biglang dumating ang libing ng ama. Pilit na umuwi ang ina ni Sang-joo sa kabila ng kanyang kalusugan. Sa sandaling ito, sumalakay muli si Myung-seop. Ang babaeng ipinahanap niya sa kanyang sekretarya noon ay biglang sumugod at umiyak ng malakas. Siya ang tunay na ina ni Jung-won, lubhang nabigla ang ina ni Sang-joo at lalong lumala ang kanyang kalusugan. Kinailangan siyang maospital para magpagaling. Sinamantala ni Yang-hoon ang pagkakataong ito para magpakita ng malasakit at lalo pang naging malapit ang kanyang relasyon kay Sang-joo. Kaagad pagkatapos, lihim na nagkita sina Mira at Yang-hoon, ang lalaki at babaeng ito, dahil sa kanilang sariling baluktot na pag-ibig, ay hindi maipaliwanag na kasunduan. Sa kabilang banda, sa tulong ni Myung-seop, nagkita muli sina Han Jung-won at ang kanyang ina pagkatapos ng maraming taon, at iyon mismo ang epektong nais ni Shin Myung-seop sa paghahanap sa ina ni Han Jung-won. Sinusubukan niyang hilahin si Han Jung-won sa kanyang panig, at si Han Jung-won naman ay lubos na nagpapasalamat kay Shin Myung-seop sa pagtulong na mahanap ang kanyang ina, kaya hindi niya sinasadyang nahulog sa bitag ni Shin Myung-seop. Nang harapin ni Shin Myung-seop si Han Sang-joo, ipinakita niya ang kanyang tunay na maruming mukha. Sinabi niya na matagal na siyang naging katiwala ni Han Sang-joo at oras na para kunin ang kumpanya bilang bayad. Nakita ni Han Sang-joo na lalong hindi na itinatago ni Shin Myung-seop ang kanyang ambisyon at napagtanto niyang malapit nang magsimula ang pangkalahatang pag-atake ng kalaban. Namutla ang kanyang mukha habang pinag-iisipan ang kanyang kontra-atake at bumaling si Shin Myung-seop upang hanapin si Yoon Mira. Tinanong ni Yoon Mira si Shin Myung-seop kung makakapagpakasal ba siya sa kanya pagkatapos niyang maging presidente. Ang sagot ni Shin Myung-seop ay hindi mahalaga ang kasal. Ang mahalaga ay ang pagmamahala ng dalawang tao at gusto niyang i-brainwash si Yoon Mira. Dahil dito, galit na iginiit ni Yoon Mira na gusto niya ng lehitimong pagkakakilanlan. Kinabukasan, patuloy na nagkaroon ng epekto ang mga panlinlang ni Shin Myung-seop sa likod ng entablado. Sinabi niya ang numero ng silid ng ospital ng ina ni Han Sang-joo sa ina ni Han Jung-won. Sadyang pinapunta ang ina ni Han Jung-won para bisitahin ang ina ni Han Sang-joo. Nagdulot ito ng galit sa huli at nang ipautos ng ina ni Han Sang-joo sa sekretarya na paalisin ang bisita, dumating si Han Jung-won at agad niyang binalaan ang kanyang madrasta na huwag lumampas sa limitasyon. Sa mga salita ni Han Jung-won, labis siyang naiinis sa pagkakaroon ng pinuputol ng kanyang madrasta ang komunikasyon niya sa kanyang ina sa loob ng 30 taon. Nang magkaroon ng kaguluhan, mabilis ding dumating si Han Sang-joo. Ngunit sa puntong iyon, hindi na pinansin ni Han Jung-won ang lahat. Pinrotektahan niya ang kanyang ina upang makaalis, naiwan ang kanyang ate at ina-inahan na tulala. Madaling napaghiwalay ni Shin Myung-seop si Han Jung-won. Nangako si Han Jung-won na magiging isang mabuting anak sa kanyang ina. Ngunit hindi niya akalain na pagkaalis niya ay tinawagan agad ng kanyang ina si Shin Myung-seop para humingi ng pera. Ang babaeng ito ay hindi bumalik sa pagkakataong ito para sa pagmamahal ng pamilya. Ang pangunahing dahilan ay ang malaking kabayaran na ipinangako ni Shin Myung-seop. Si Han Jung-won ay niloko sa pag-ibig ni Yoon Mira noon at ngayon ay niloloko naman ng kanyang ina sa pagmamahal ng pamilya. Walang kaparis ang antas ng kamalasan na ito at sa puntong ito, hindi makontak ni Han Sang-joo si Han Jung-won at hindi niya alam kung paano aliwin ang kanyang ina. Sa pagkadismaya, napilitan siyang hanapin si Cha Yang-hoon para pagkwentuhan. Si Cha Yang-hoon ay gumanap bilang tagapakinig habang sinasamantala ang pagkakataon upang bigyan si Han Sang-joo ng isang upuang gawa sa kamay at kusa pa niyang ipinakita ang kalyo sa kanyang kamay mula sa paggawa ng upuan. Gamit ang kanyang profesional na kalamangan sa psikolohiya. Para atakehin si Han Sang-joo ng buong lakas, dahan-dahang nalunod si Han Sang-joo sa lambing ni Cha Yang-hoon. Gayunpaman, sa pagbabalik sa realidad, kailangan pa ring harapin ni Han Sang-joo ang malupit na suntok ng lipunan. Sa panlilinlang na digma ang pangkomersyo na ito, halos lubusan siyang nilamon ni Shin Myung-seop. Ngayon, maging si Han Jung-won ay tuluyang nahila ni Shin Myung-seop. Sa oras na ito, hindi lang sunod-sunod na problema sa negosyo ang kailangang harapin ni Han Sang-joo, kundi kailangan din niyang isipin kung paano lutasin ang problema ng walang gumagamit. Sa ngayon, si Han Jung-won ay ini-brainwash ni Shin Myung-seop. Iniisip na ang paghihiwalay nila ng kanyang ina ay buong-buong kagagawa ng ina ni Han Sang-joo at ni Han Sang-joo. Kaya, pagkatapos kumampi kay Shin Myung-seop, mas masigasig na nagtrabaho si Han Jung-won, gumagawa ng iba't ibang plano. Nagiging isang mahusay na general sa ilalim ni Shin Myung-seop. Si Han Sang-joo ay nasa dulo na at hindi nangahas na magbigay ng masamang balita sa kanyang ina. At mas lalo siyang nalulungkot na makita ang pagsisikap at mga alaala ng kanyang ina na mawala. Sa huli ay wala siyang nagawa kundi ang sumuko. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang acting president upang makipag-ugnayan kay Shin Myung-seop, kapalit ng pagharap ng masamang asawa sa mga problemang kanyang nilikha. Hindi sumuko si Han Sang-joo at lihim pa rin siyang nagplano ng kontra-atake. Ang direktor na si Ki-eun, isang pinagkakatiwalaang tao ng ina ni Han Sang-joo, ay nagmungkahi na maaaring maghanap ng hedge fund upang pansamantalang malutas ang agarang kahirapan. Dapat malaman na hawak ni Shin Myung-seop ang kahinaan ng anak ni Direktor Ki-eun. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung siya ay nagsisimula ng magkaroon ng konsensya o ipinadala ni Shin Myung-seop bilang espiya. Lubos na tinatanggap ng panig ni Shin Myung-seop ang kanilang tagsibol.
Inihanda niya ang welga sa Pilipinas at naghintay siya hanggang sa siya na mismo ang humarap upang maayos na malutas ang problema. Sa maikling panahon, nakakuha siya ng malaking kredibilidad sa loob ng kumpanya. Si Shin Myung-seob, na mayabang, ay hindi na umuwi at nanatili sa bahay ni Yoon Mira gabi-gabi. Hindi lang iyon, ipinagkatiwala din niya kay Yoon Mira ang isang art gallery na pag-aari ng kumpanya para pamahalaan. Naging mas matigas si Yoon Mira at nagkaroon siya ng alitan habang kasama si Cha Yaung-hoon. Bagaman sinabi ni Cha Yaung-hoon na gusto niyang makuha si Han Seon-jo, ang ay hindi niya dapat saktan ang taong mahal niya at palagi niyang hinihingi na ilantad ang iskandalo ni Yoon Mira at Shin Myung-seob. Ang layunin ng paggawa nito ay tiyak na upang gamitin ang opinyon ng publiko. Upang mabilis na lumayo si Han Seon-jo kay Shin Myung-seob bilang biktima. Iba na si Yoon Mira ngayon. Wala na ang kahinaan niya tulad ng isang pasyente na humaharap sa doktor. Ayaw din niyang saktan ang lalaking gusto niyang protektahan at sa pagitan nila ay may tensyon. Sa gabi, si Yoon Mira, sa kanyang pagkabaliw, ang unang kumilos at sinimulan pa niyang puntiryahin ang bata. Nagpadala siya ng anonymous na litrato sa anak na babae ni Han Seon-jo. Ang nilalaman nito ay sina Han Seon-jo at Cha Yaung-hoon na magkasamang malapit at matagumpay na naipalabas na niloloko ni Han Seon-jo ang kanyang asawa, kaya sila hindi magkasundo ni Shin Myung-seob. Mayroon pang ang mga chismis tungkol sa diborsyo, at ang nakakainis sa mga chismis ay napakahirap ipaliwanag. Hindi makapagpaliwanag si Han Seon-jo at galit na pinuntahan si Shin Myung-seob upang kumprontahin siya. Tinanong kung si Yoon Mira na naman ba ang gumagawa ng kaguluhan. Hindi talaga alam ni Shin Myung-seob ang maliliit na kilos ni Yoon Mira. Gayunpaman, naramdaman niyang kailangan niyang turuan si Han Seon-jo, kaya sinabi niya ng may paghamak, hindi naman lubos na kasinungalingan ang chismis na ito. Sino ang nakakaalam kung ang pagpunta mo sa mga kaibigan mong lalaki buong araw ay para lang sa mental na pagpapalitan o kasama na rin ang pisikal? Isang pangungusap ang nagpagalit kay Han Seon-jo hanggang sa hindi siya makapagsalita. Maging sa digmaang pangkalakalan o sa larangan ng pag-ibig, lubusan siyang nabigo sa kamay ni Shin Myung-seob na walang hiya. Pagkatapos, ang mas nagpadismaya kay Han Seon-jo ay itinaguyod ni Shin Myung-seob si Yoon Mira upang maging tagapamahala ng art gallery at namuhunan pa nga ng malaking mapagkukunan para sa kanya. Tumakbo si Han Seon-jo upang humingi ng paliwanag. Ang sagot na kanyang natanggap ay, ngayon ako ang amo, may karapatan akong magpasya. Sa halip na kamuhian si Yoon Mira araw-araw, isipin mo na lang kung paano makasama si Yoon Mira. Dalawang babae ang naglilingkod sa isang asawa. Muling na-update ni Han Seon-jo ang kanyang pananaw sa limitasyon ni Shin Myung-seob. Ang lalaking ito ay talagang walang limitasyon. Kinagabihan, nagpuyat si Han Seon-jo at hindi pa rin makatulog. Tahimik niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag, at mabigat ang kanyang mukha, walang ni isang bisitang dumating. Sa sandaling ito, isang mayamang ginang na malapit kay Han Seon-jo ang dumating upang magdeklara ng digmaan. Nagdaos din si Han Seon-jo ng isang kaganapan ngayon at lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa lugar ay pumunta roon. Galit na dumating si Yoon Mira. Nakita ang masayang pagkakasundo ng mga mayayamang ginang, muling nawasak ang kanyang pangarap na maging may bahay. Hindi na gustong maghintay pa ni Yoon Mira sa galit. Tumakbo siya sa bahay ni Shin Myung-seob at direktang nakipaghalikan ng maalab, at sa sandaling ito, ang anak na babae, pagka-uwi, ay nakita ang eksenang ito at agad na nabuwisit. Ang gusto ni Yoon Mira ay sirain ang huling tabing sa bahay na ito. Pilitin si Shin Myung-seob na magdiborsyo at paalisin si Han Seon-jo. Sa sandaling ito, si Han Seon-jo ay walang emosyong nagmamaneho pa uwi. Malapit nang magsimula ang isang malaking labanan dahil tinalikuran ni Shin Myung-seob ang kanyang anak na babae. Kaya hindi pa rin niya alam na siya ay nabunyag. Mula ng araw na iyon, ang kanyang anak na babae ay lubhang naapektuhan at naging balisa. Pagka-uwi niya ay ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid at hindi na nakikipag-usap sa kanyang mga magulang. Dati ay palagi niyang iniisip na ang kanyang ina ay nangangaliwa at ang ebidensyang nakita niya sa pagkakataong ito ay nahirapan siyang matunaw. Kinagabihan, binalaan ni Han Seon-jo si Shin Myung-seob na pigilin ang sarili na kung masira ang kanilang pamilya, sila ay magiging isda na namatay at lambat na napunit ganap na nawasak. Ayaw din ni Shin Myung-seob na maging masyadong masama ang mga bagay, kaya binawasan niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain ng pagbisita kay Yoon Mira sa gabi. Hindi naging matagumpay si Yoon Mira sa kanyang plano at nawalan pa ng pagkakataon. Kaya naman, labis siyang nabalisa. Kinabukasan, patuloy na lumayo ang anak na babae sa kanyang mga magulang at ang bawat kilos niya ay hindi normal at kakaiba. Hindi alam ni Shin Myung-seob kung ano ang kanyang naisip. Palihim siyang humanap kay Yoon Mira at binigyan siya ng isang lihim na gawain. Sa kumpanya naman ni Han Seon-jo ay muling nagkaroon ng problema. Bago nito, tinulungan ni Direktor Ki-un si Han Seon-jo na ipakilala ang hedge fund at pinakamatagal sa susunod na linggo ay kailangan ng ibigay ni Han Seon-jo ang bilang ng bahagi na gagamitin bilang kolateral. Ngunit ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Nang walang gabay ng kanyang nakatatanda, nahirapan si Han Seon-jo na harapin ang mga bagay-bagay. Kinagabihan, ginamit ni Han Seon-jo ang isang patibong kay Han Jung-won. Ang punto ay kung hindi siya ituring bilang kanyang kapatid, kung may kinalaman ito sa bagay na magpapasakit sa puso ng kanyang ina, hindi kita patatawarin. Ngayon, si Han Jung-won, ang kanang kamay ni Shin Myung-seob, ay medyo nag-aalinlangan. Sa puntong ito, nawala na si Han Seon-jo sa kanyang asawa. Ang kanyang kapatid at ina ay pinagkukwentuhan, ngunit ayaw niyang guluhin si Cha Yaung-hoon sa bawat pagkakataon. Kaya, kapag abala siya, pupunta siya mag-isa sa pagawaan ni Cha Yaung-hoon para mapag-isa. Ang resulta, ng araw na iyon ay hindi niya inaasahang natuklasan na sina Cha Yaung-hoon at Yoon Mira ay nasa isang panig, at narinig pa niya na nilapitan ni Yoon Mira si Han Jung-won. At ang
paglalantad ng mga chismis ay binalak lahat ni Cha Young-hoon. Ang layunin ay sirain ang kasal ni Han Seon-jo at makuha siya. Sa sandaling ito, ang mukha ni Han Seon-jo ay puno ng kawalan ng paniniwala. Kinabukasan, inayos ni Han Seon-jo ang kanyang damdamin at nakipagkita kay Cha Young-hoon upang linawin ang lahat. Galit na sinabihan siyang baliw. Ipinaliwanag ni Cha Young-hoon na ito ay dahil hindi niya matiis na makita si Han Seon-jo na nasasaktan, kaya nais niya siyang agawin mula sa masamang lalaking si Shin Myung-seo. Ang ganitong mga nakakasuklam na salita ay malinaw na hindi makakapagpabago kay Han Seon-jo, at sa huli ay pinili ni Han Seon-jo na hiwalayan si Cha Young-hoon. Sa kabilang banda, si Yoon Mira, na may madilim na mukha, ay naalala ang misyon na ibinigay ni Shin Myung-seo hanapin ang ebidensya ng money laundering at itim na pondo ng biyenan upang ang matandang babae na ito ay hindi na makabangon pa. Ang pangako na ibinigay ni Shin Myung-seo ay kapag naupo siya sa posisyon sa exhibition, si Yoon Mira ay magiging ginang din ng korporasyon. Agad na hindi na nag-atubili si Yoon Mira at mabilis na nagsimulang kumilos, ngunit sa kabila ng kanyang paghahanap, wala siyang nakitang anumang ebidensya ng paglabag sa batas. Pagkatapos matanggap ang balita, napakasama ng mukha ni Shin Myung-seo. Habang tumatagal ang labanan, parami ang hindi inaasahang kaganapan na kinakaharap ni Shin Myung-seo. Habang kumakain ang buong pamilya, sadyang iminungkahi ng anak na babae na imbitahan si Yoon Mira sa kanilang bahay para kumain. Sinasadya man o hindi ay inililipat ang usapan patungo kay Yoon Mira. Hindi maiwasang maghinala ni Han Seon-jo na natuklasan ng kanilang anak ang masamang relasyon ni Shin Myung-seo at Yoon Mira. Hindi pa tapos ang bagay na ito, kinagabihan ay bumisita si Han Jung-won sa kanyang madrasta. Lumabas na hindi pa rin niya nakakalimutan ang insidente kung saan ang kanyang ina ay nangikil sa kanyang madrasta para sa pera. Ipinakita ni Han Jung-won sa harap ng ina ni Han Seon-jo na ang kanyang nakaraang pag-ugali ay dala lamang ng emosyon at sa huli ay sinabi niya ang totoo kay Han Seon-jo. Lumabas na sadyang nais ni Han Jung-won na paniwalaan ng lahat na siya ay nagtaksil. Pagkatapos niyang lubos na makuha ang tiwala ni Shin Myung-seo, mahigpit niyang susubaybayan ang bawat kilos ng halimaw na iyon. Tuwang-tuwa si Han Seon-jo nang marinig ito. Ngayon ay nasa isang delikadong sitwasyon siya at kailangan niya ng isang mapagkakatiwalaang kasama. Lumipat ang eksena sa isa pang hapunan ng pamilya kung saan gumawa ng nakakagulat na kilos ang anak na babae. Nagkunwari pa siyang hindi alam ang relasyon ni Shin Myung-seo at Yoon Mira. Inimbitahan pa niya si Yoon Mira na sumama sa hapunan at ang sumunod ay ang pagganap ng bata. Dati, sadyang pinapagluto niya si Han Seon-jo ng pagkain Frances. Dahil sa komplikadong paraan ng pagkain na hindi kayang gawin ni Yoon Mira, tahimik niyang ininsulto si Yoon Mira bilang isang probinsyana. Pagkatapos, sa harap ni Yoon Mira, ipinakita niya ang pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Paulit-ulit niyang hinamon ang pasensya ni Yoon Mira. Galit na galit nga si Yoon Mira at nang gabing iyon ay umuwi siya na lasing na lasing. Napansin ni Han Seon-jo ang matinding puot sa kanyang anak na babae at napansin din ni Shin Myung-seo na may hindi tama. Kaya tumakbo siya upang tanungin si Han Seon-jo kung ibinunyag ba niya ang lihim. Pinagtawanan ni Han Seon-jo si Shin Myung-seo na natatakot dahil sa kanyang ginawang masama. Nagalit si Shin Myung-seo dahil sa hiya at agad na bumulusok ng mga masasamang salita. Kasalanan ko ba na naging ganito ang pamilya natin? Dapat kang magmuni-muni, hindi mo pwedeng ipasa ang responsibilidad sa iba sa bawat problema. Tinamad si Han Seon-jo na makipagtalo sa masamang lalaki at pinuntahan ang kanyang anak na babae. Balak niyang alamin kung may alam ang kanyang anak, ngunit mahigpit na sarado ang bibig ng bata. Nagkunwari siyang inosente, ipinakita niya ang isang tiyak na lalim sa murang edad. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Shin Myung-seo ang pulong. Pinuntirya niya ang bilang ng mga shares na kailangang ipanagot ni Han Seon-jo sa hedge fund pagkatapos ng susunod na linggo at plano niyang bilhin ang lahat upang makuha ang karamihan ng mga shares. Para sa kanya, malapit na ang huling labanan. Kasabay nito, inutusan din ni Shin Myung-seo si Yoon Mira na sirain ang kanyang mga nakaraang iligal na ebidensya. Balak niyang legal na umakyat sa posisyon ng chairman nang walang iiwanang anumang butas. Napansin ni Han Jung-won na may mali, palihim niyang pinuntahan si Han Seon-jo na nag-aalaga sa kanyang ina. Bilang resulta, palihim na pinag-usapan ng dalawa ang maliliit na kilos ni Shin Myung-seo at hindi sinasadyang narinig ng ina ni Han Seon-jo ang ilang salita. Matagal nang naramdaman ng ina ni Han Seon-jo na hindi magandang tao si Shin Myung-seo, kaya agad niyang tinawag ang kanyang pinagkakatiwalaang tao at tinanong ang lahat ng ginawa ni Shin Myung-seo. Hindi na mapakali ang ina ni Han Seon-jo. Agad siyang lumabas ng ospital at tinawag sina Shin Myung-seo, Han Jung-won at Han Seon-jo. Habang naghahanda para sa isang malaking hakbang, biglang sumugod ang mga taga-prosekusyon. Lumabas na sina Shin Myung-seo at Yoon Mira na nakita ang tindi ng ina ni Han Seon-jo ay naunang nagsumbong sa prosekusyon na ang ina ni Han Seon-jo at ang kongresista ay nagkasabwatan upang iligal na gamitin ang pondo ng politika. Ang pinakamahirap na bahagi ng ganitong uri ng ulat ay kung may ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala, mabilis itong malulutas, ngunit kung gusto mong maghanap ng ebidensya ng kawalang kasalanan, ito ay magiging abala. Ang paghila-hila ay nagpapabilis ng oras. Para kay Shin Myung-seo, ang pagkakakulong ng ina ni Han Seon-jo ay ang huling pagkakataon. Ayaw niya talagang direktang harapin ang matandang soro na ito. Kaya naman, agad na sinimulan ni Shin Myung-seo ang pagkuha ng shares ng kumpanya. Sa oras na ito, personal na pinuntahan ni Han Seon-jo si Shin Myung-seo upang kumprontahin siya. Hiniling niya na palayain agad ang kanyang ina. Sa puntong ito, inosente pa ring iniisip ni Han Seon-jo na kaya niyang kumbinsihin si Shin Myung-seo sa pamamagitan ng salita. Ngunit si Shin Myung-seo na nagkukunwari ay masayang gumanap kasama si Han Seon-jo. Sinasabing gagawin niya ang lahat para iligtas ang ina. Ngunit ang totoo, gusto lang niyang mawala ng pag-iingat si Han
Han Sang-jo. Kapag natapos na ang pagkuha ng kapangyarihan, huli na ang lahat para kay Han Sang-jo. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, kailangan niyang tiisin ang isa pang matinding dagok. Ang pagkakadakip ng kanyang lola ay nagdulot ng matinding takot sa kanyang anak na babae. Nakita ng bata si Han Sang-jo na tumatakbo kung saan-saan. Hindi niya matiis na makita ang kanyang ina na patuloy na niloloko sa pag-ibig. Sinabi niya ang nakita niyang paghahalikan ni Yoon Mira at Shin Myung-seob sa bahay. Hindi inakala ni Han Sang-jo na ang ikatlong tao at ang masamang lalaki ay gagawa ng ganoong kalala. Pagkatapos ng sandaling pagkabigla, inalo niya ang kanyang anak. Sa puntong ito, ang mga tao ay dumating na sa pintuan. Kailangan ng isang mandirigma sa bahay na ito. Walang iba kundi ang panganay na anak na babae ng pamilya, si Han Sang-jo. Kinabukasan, nakasuot ng maayos si Han Sang-jo at lumabas ng bahay na may malamig na mukha. Akala nila ay magagalit si Han Sang-jo. Lalabanan niya si Shin Myung-seob hanggang kamatayan, ngunit hindi inaasahan, hindi lamang hindi niya pinagalitan si Han Sang-jo, kundi naging isang hindi karaniwang mabait na asawa at ina. Araw-araw, kalmado siyang nagjo-jogging, pag-uwi ay namimili ng mga sangkap at nagluluto ng masasarap na pagkain. Sandaling naramdaman ni Shin Myung-seob na bumalik siya sa panahon bago mabunyag ang kanyang pangangaliwa. Di nagtagal, nilinang ni Han Sang-jo ang kanyang intensyon kay Shin Myung-seob. Inamin niyang hindi niya kayang hawakan ang sunod-sunod na problema ng kumpanya. Nais niyang ipasa ang buong kontrol ng kumpanya kay Shin Myung-seob at kasabay nito, matalino ring nagbigay si Han Sang-jo ng isang pakiusap. Iyon ay ang hilingin kay Shin Myung-seob na humanap ng paraan upang ilabas ang kanyang ina na may masamang kalusugan. Hindi natatakot si Shin Myung-seob sa mga kahilingan ni Han Sang-jo. Takot lang siya na wala itong sasabihin at manatiling kakaiba. Agad siyang nagkunwaring sumasang-ayon sa kahilingan ni Han Sang-jo. Pagkatalikod niya ay agad siyang nagpatawag ng pulong kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Tinanong ni Shin Myung-seob si Han Jung-won kung alam ba niya kung ano ang palihim na ginagawa ni Han Sang-jo. Medyo nag-alinlangan si Han Jung-won. Ang kanyang sagot ay wala siyang alam. Hindi na nagtanong pa si Shin Myung-seob at direktang pinauwi si Han Jung-won. Mukhang nagsimula na siyang magduda kay Han Jung-won. Si Shin Myung-seob ay tuso. Bukod sa kanyang sarili, hindi siya kailanman nagtitiwala ng 100% sa kahit sino. Sa sandaling ito ay naging seryoso ang kanyang mukha. Kinakalkula niya kung anong mga potensyal na panganib pa ang mayroon bago ang kongreso ng Dongsiu. Naramdaman niya na ang masamang taong ito ay tila hindi gaanong mayabang sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ay mayabang siyang tumakbo sa harap ng ina ni Han Sang-jo upang magmayabang. Ang punto ay, pinupunan niya ang ina ni Han Sang-jo na dati na minamaliit ang manugang na ito. 30 taon sa silangan, 30 taon sa kanluran, ngayon ay malapit na siyang magtagumpay sa pag-upo sa trono. At ang ina ni Han Sang-jo ay nakakuha lang ng isang lumang, punit-punit na hanay ng damit sa aparador. Sa totoo lang, ang balak ni Shin Myung-seob ay magyabang sa ina ni Han Sang-jo. Pag-uwi niya kinagabihan, hindi siya mapakali sa pagbabago ni Han Sang-jo. Sa huli, hindi na siya nagkunwari pa, tinanong niya si Han Sang-jo kung ano ba talaga ang itinatago niya. Sumunod ay naglabas din si Han Sang-jo ng mga nakakagulat na salita. Naniniwala siya na ang papel ng anak na babae, asawa, at ina ang pinakaangkop para sa kanya. Iminungkahi pa nga ni Han Sang-jo na handa siyang tanggapin ang nakaraang alok ni Shin Myung-seob sila ni Yoon Mira ay sabay na maglilingkod sa isang asawa. Nagulat si Shin Myung-seob kay Han Sang-jo. Upang subukan si Han Sang-jo, iminungkahi niyang makipagtalik kay Han Sang-jo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatulog si Shin Myung-seob ng may kasiyahan, habang ang mukha ni Han Sang-jo ay puno ng kalungkutan. Kinabukasan, ang panganay na anak na babae ay lumapit kay Yoon Mira upang diretsong kausapin siya. Binalaan ang kabilang panig na huwag nang guluhin si Han Sang-jo. Paano naman matatakot si Yoon Mira sa isang bata? Nagpalitan sila ng matatalim na salita, ganap na naging magkaaway. Sa kabilang banda, si Shin Myung-seob, na kamakailan lamang ay nangunguna, ay nakaranas ng hindi inaasahang pangyayari. Lumabas na binalak niyang sakupin ang mga shares na ipinangako ni Han Sang-jo sa hedge fund upang makumpleto ang kanyang kalamangan sa shares. Ngunit hindi inaasahan, pagkatapos matanggap ng hedge fund ang mga shares, hindi pa rin nabawasan ang bilang ng mga shares na hawak ni Han Sang-jo. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Shin Myung-seob at pinagdudahan niya ang lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan. Pag-uwi niya kinagabihan, nagsimulang usisain ni Shin Myung-seob si Han Sang-jo tungkol sa bilang ng mga shares na ipinangako sa hedge fund. Tinalikuran ni Han Sang-jo si Shin Myung-seob at malungkot niyang inalala ang nakaraan. Dati, nang tulungan ni Direktor Ki-un si Han Sang-jo na ipakilala ang hedge fund, kusa niyang kinuha ang kanyang sariling mga shares at ipinangako ang mga ito sa hedge fund para kay Han Sang-jo bilang pasasalamat sa kabaitan ng ina. Dahil dito, hindi nabawasan ang mga shares ni Han Sang-jo. Matapos ang nakaraan, kusa nang nilinaw ni Han Sang-jo ang bagay na ito. Hindi na alam ni Han Sang-jo kung ano pa ang kunwari niyang gagawin, kaya bumaling si Shin Myung-seob upang kausapin ang kanyang sekretarya tungkol sa pagpupulong ng mga stockholder. Nagpasya siyang ituloy ang pagpupulong ng mga stockholder ayon sa plano, ngunit hindi na siya makikipag-agawan sa posisyon ng presidente kay Han Sang-jo na may sapat na shares sa pulong. Pansamantalang ipinagpaliban ang pagpili ng presidente. Pagkaalis ng sekretarya, muling nagdala ng masamang balita si Han Jung-won. Ngayon, ang merkado ay puno ng mga peking produkto ng kanilang kumpanya. Nagulat si Shin Myung-seob at dali-daling nag-utos na bawiin ang mga peking produkto. Kasabay nito, inayos niya ang legal na departamento upang subaybayan ang kasong ito. Sa puntong ito, ang utak sa likod ng mga peking produkto, si Han Sang-jo, ay nabunyag. Lumabas na ibinenta niya ang disenyo ng produkto ng sapatos ng kumpanya sa murang halaga. Ibinigay niya ito sa pabrika para sa pagproseso. Inudyukan ang pabrika na gumawa ng maramihang murang sapatos na parehong disenyo para ibenta. Legal ang pagbili at pagbebenta ng disenyo. Ang direktor ng pabrika ay hindi kailangang mag-alala
pag-aalala tungkol sa mga isyu sa legalidad. Ang tanging kondisyon ni Han Sonjo ay kailangang ibenta ang mga sapatos sa ibang bansa. Upang ang mga sapatos na ito ay ma-import muli sa Korea mula sa ibang bansa, nais ni Han Sonjo na ang channel ng pamamahagi ng mga peking produkto ay maging katulad ng Celis channel ng Yeongguk. Si Yeongguk, ang tiyuhin ni Yoon Mira na nakipagtulungan ni Shin Myung-seob 2 taon na ang nakakaraan, ay lumikha ng ilusyon na si Yeongguk ay nagluluto ng plano sa likod upang sirain ang kanilang relasyon. At sa katunayan ay naging epektibo ito. Unang pinaghihinalaan ni Shin Myung-seob si Yeongguk, pagkatapos ay si Yoon Mira. Gaya ng nabanggit na, walang pinagkakatiwalaan si Shin Myung-seob maliban sa kanyang sarili. Ngayon, may nagpapahina sa kanya ng palihim, at natural na hindi papayag si Shin Myung-seob. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay masisira ng ganito. Pagka-uwi niya, muling nakatanggap si Shin Myung-seob ng matinding dago. Dahil sa pagkamuhi ng kanyang anak na babae, hindi na makapagtimpi si Shin Myung-seob at gusto niyang makipagtalo sa kanyang anak. Ang resulta, direktang ibinunyag ng kanyang anak na nakita niya mismo si Shin Myung-seob at Yoon Mira na naghahalikan ng marubdob sa bahay. Nasaktan si Shin Myung-seob at napilitang lunukin ang lahat ng masasamang salita na nasa kanyang bibig. Kinabukasan, nagpatuloy si Han Sonjo sa kanyang plano. Kinausap niya si Yoon Mira at sinabing ayaw na niyang magdiborsyo. Balak niyang tanggapin ang modelo kung saan 2 babae ang maglilingkod sa isang asawa upang si Yoon Mira ay manatili sa buong buhay niya bilang isang kabit. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Natuklasan ni Han Sonjo ang dahilan kung bakit nakulong ang kanyang ina dahil sa pagpapalsipikan ni Yoon Mira ng mga talaan at paninirang puri sa kanya. Agad na nagpadala ang sistema ng investigasyon ng Supuena. Humihiling kay Yoon Mira na humarap sa korte. Sa puntong ito, sa wakas ay nataranta si Yoon Mira at upang maiwasan ang gulo, mahigpit na pinayagan ni Shin Myung-seob si Yoon Mira na pansamantalang umalis ng Korea. Hanggang walang matibay na ebidensya ang kaso ng ina ni Han Sonjo, patuloy siyang mananatili sa detention center upang walang balakid si Shin Myung-seob. Upang makuha ang posisyon ng chairman, nagkunwari si Yoon Mira na sumasang-ayon, ngunit lihim niyang tinawagan si Han Sonjo upang mag-alok ng deal. Hanggang makipagdiborsyo si Han Sonjo kay Shin Myung-seob, ibibigay ni Yoon Mira ang ebidensya na magpapatunay na inosente ang ina ni Han Sonjo. Natural, hindi agad papayag si Han Sonjo. Gusto pa niyang gamitin ang kanilang kasal upang palakihin ang issue. Hindi rin nagmamadali si Yoon Mira, nagkunwari siyang umalis ng Korea, ngunit ang totoo ay hinanap niya si Cha Yaung-hoon. Sinabi niyang mayroon pa siyang alas na maaaring magpabago sa sitwasyon. Ang baluktot na pag-ibig ni Cha Yaung-hoon para kay Han Sonjo ay hindi pa rin namamatay at nagkasundo silang magtulungan muli. Gayunpaman, tila may iba pang lihim na plano si Cha Yaung-hoon. Bumalik siya sa kanyang opisina at palihim na naghanda ng ilang hindi kilalang uri ng gamot. Tinitigan niya ang mga tabletang hawak niya, tulala. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Han Sonjo ang kanyang plano upang kusang lumabas si Yoon Mira. Alam niyang ang pinakamahalaga kay Yoon Mira ay si Shin Myung-seob. Hanggang ipinakita nila ni Shin Myung-seob ang kanilang pagmamahalan sa publiko, tiyak na hindi ito matitiis ni Yoon Mira. Kaya, patuloy na nakipagrumansa si Han Sonjo kay Shin Myung-seob. Handa na ang kanyang malaking plano. Iyon ay ang magdaos ng isang ingranding pagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, kasama si Shin Myung-seob, upang si Yoon Mira, na laging gustong makuha si Shin Myung-seob, ay tiyak na hindi makapagpigil at magpapakita. Syempre, hindi sasabihin ni Han Sonjo ang kanyang tunay na iniisip kay Shin Myung-seob. Magsisinungaling siya na ito ay para maibalik ang kanilang pagmamahalan sa dati bago ang kanilang paghihiwalay. Sa ganitong paraan, madali ring aaliwin ang kanilang anak na babae na nakakaalam ng pangangaliwa ni Shin Myung-seob. Agad na sumang-ayon si Shin Myung-seob, hindi dahil sa labis niyang iniisip ang pamilyang ito. Sa maraming pagkakataon ng komprontasyon, halos maubos na ang kanyang lihim na pondo, at bukod pa rito, patuloy na nagpapatawag ng kanyang pinagkakatiwalaang tao ang biyanan sa detention center. Unti-unting nababaligtad ang balanse ng panalo at talo, marahil ay upang makipagkasundo kay Han Sonjo, upang magkaroon ng daan palabas, o marahil ay upang pahinain ang kalaban. Kaya naman mayroong ganitong ingranding selebrasyon ng anibersaryo ng kasal. Si Yoon Mira, sa katunayan, ay nakagawa ng pagkakamali. Hindi siya nanatiling tahimik ayon sa plano ni Cha Yaung-hoon, kundi balak niyang dumalo sa party upang magdulot ng kaguluhan. Dahil sa baluktot na pag-ibig ni Cha Yaung-hoon para kay Han Sonjo, natatakot siyang baka saktan ni Yoon Mira ang masamang babaeng ito, si Han Sonjo sa party, kaya di nagpakita siya at hinarangan si Yoon Mira. Sa pilitan niyang isiniksik ang tao sa kotse upang mahinahon na pakiusapan siya, at sa gitna ng pagpupumiglas na ito ay nahuli ng ibang dashcam. Ngunit tuluyan nang nabaliw si Yoon Mira. Agad na pinahinto ni Yoon Mira si Cha Yaung-hoon at balak niyang mag-isang dumalo sa party na puno ng panganib na ito. Kinagabihan, lumitaw sina Shin Myung-seob at Han Sonjo na parang isang magandang mag-asawa. Ang mga hindi nakakaalam ay nainggit sa buhay na ito. Hindi nila alam na ngayong gabi, malapit nang magbayad ng mahal ang mga taong kasangkot. Sa magulo at dramatikong relasyon na ito, halos mabaliw na si Yoon Mira, sinasadya niyang magbihis ng eksaktong katulad kay Han Sonjo. Hindi lang iyon, palihim din siyang tumakbo sa harap ni Yaung-hoon upang mang-asar. Tila nalimutan niya na ang lalaking ito ay inosenteng biktima mula simula hanggang wakas. Nang magpunta si Yaung-hoon upang ipaalam kay Sonjo, nakita siya ni Min-seok at agad na naghinala ang lalaking ito na may lihim na pinagkakasunduan ang magkapatid na ito. Hindi ipinakita ni Min-seok ang anumang reaksyon sa labas, ngunit mas naging maingat siya, at sa puntong ito ay palihim na nakipagkita si Sonjo kay Mira. Hiniling ni Sonjo kay Mira na ibigay ang ebidensya
ebidensya na nagpapatunay na inosente ang ina ni Sonjo bago siya pumayag na makipaghiwalay kay Minso. Ngunit iginiit ni Mira na kailangan munang makipaghiwalay si Sonjo bago sila mag-usap. Ang dalawang babae ay talagang hindi karapat-dapat para sa isang masamang lalaki. Nagharap sila ng matindi, walang sinuman ang nagbigay daan sa isa't isa. Si Sonjo ay medyo mas kumpiyansa. Sinusubukang tuksuhin si Mira nang makita niyang paalis na si Sonjo. Sumigaw si Mira ng malakas at biglang sumugod. Lumipat ang eksena, dumating si Sonjo sa party. Siya at si Minsop ay nagkunwari na nagpapakita ng pagmamahalan sa isa't isa. Sa gitna ng mga pagbati ng mga bisita, ang kanilang mga ngiti ay peke at mapanukso. Pagkatapos ay nag-aalala na bumalik si Sonjo sa sala. Gustong tingnan kung ano ang nangyari kay Mira. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Dinampot niya ang kutsilyo sa sahig. Nakahiga si Mira hindi kalayuan sa harap niya. Isang katulong ang dumaan at nakita ang eksenang ito. Sumigaw si Yon ng malakas at pagkatapos ay sumugod sina Minsop at Chungwon upang tumingin ang eksena sa harap ng kanilang mga mata. Sa anumang tingin ni Sonjo, siya ay mukhang suspect at hindi nagtagal ay dumating ang pulisya sa pinangyarihan upang mag-imbestiga. Ilang tao na lumitaw sa pinangyarihan ng krimen ay dinala para sa investigasyon. Habang si Chungwon ay tinatanong, nagkaroon din si Minsop ng sunod-sunod na nakakagulat na pahayag. Dahil pinaghihinalaan ni Sonjo na inatake ni Minsop si Mira bilang patunay ng kanyang kawalang kasalanan, sumagot si Minsop na hindi ako, mahalaga rin sa akin si Mira tulad mo. Matapos makausap ng pulisya ang ilang pangunahing suspect na lumitaw sa pinangyarihan dahil sa kakulangan ng tiyak na ebidensya, pansamantala silang pinakawalan at kinabukasan ay muling natagpuan si Jungwon. Ang taong nakuna ng video na may alitan kay Mira, matapos mangalap ang pulisya ng mga pahayag mula sa mga partido, naramdaman nilang napakasakit ng ulo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng kasong infidelity na maaaring makasama ng napakaraming tao. Lahat ay maihinala, lahat ay nagtanggi. Pagkatapos ay muling ipinatawag ng pulisya si Sonjo. Natagpuan nila ang tissue ni Sonjo sa kuko ni Mira. Gustong umiyak ni Sonjo, ngunit walang lumabas na luha. Bago mamatay si Mira, nakipagtalo siya kay Sonjo. Ang tissue ay naiwan sa gitna ng pagtatalo noon. Dati ay natagpuan ng pulisya ang kutsilyo na may fingerprint ni Sonjo sa sala, kasama ang tissue ni Mira. Pinaghihinalaan na nagkaroon ng pisikal na alitan ang dalawa at sa gitna ng matinding pag-aaway, si Sonjo, sa init ng ulo, ay nakagawa ng isang hangal na bagay. Gayunpaman, ang hinalang ito ay mabilis na pinabulaanan ng pulisya mismo. Ang kutsilyo na may fingerprint ni Sonjo sa pinangyarihan ay hindi tugma sa laki ng sandata na nagdulot ng pinsala kay Mira. Ibig sabihin, sa kasalukuyan ay hindi mapapatunayan na ginamit ni Sonjo ang sandata para saktan si Mira at sa sandaling muling malapit nang mawalan ng pag-asa ang kaso. Isang maliit na di inaasahang detalye ang nakatulong sa pulisya na makahanap ng pambihirang tagumpay. Ang batang kapitbahay na madalas maglaro sa bahay ni Mira ay nagsumbong sa pulisya ng isang mahalagang suspect, kaya pinalaya si Sonjo. Pagdating niya sa istasyon ng pulisya, nalaman niyang may iba pa sa bahay na sangkot at ito ay ang kanyang sariling anak. Ang sumunod na pahayag ng kanyang anak ay nagpahintakbot sa lahat. Lumalabas na aksidente niyang narinig ang pag-uusap ng kanyang ina at kapatid na babae at sa gayon ay nalaman din ang maruming relasyon sa pagitan ni Mira at ng kanyang ama. Sa simula, hindi niya nakita si Mira na kaya pa niyang pigilan ang kanyang galit, ngunit sa mismong araw ng kasal, nagpa siya si Mira na gumawa ng gulo. Hindi lamang siya lumitaw sa party, kundi nilibak din niya si Jungwon at pagkatapos ay patuloy na nilibak siya nang magkasalubong sila ng hindi sinasadya. Ang bata na nasa edad ng pagiging padalos-dalos ay hindi nakayanan ang panggugulo at sa galit ay kumilos at ang anak na lalaki ang direktang umako ng lahat ng pagkakasala. Halos mabaliw si Sonjo noon, hindi niya inaasahan na lalong lumalaki ang bagay na ito. Sa sandaling ito ay inilabas ng pulisya ang isang kutsilyo. Tinanong siya kung ginamit ba niya ang sandatang ito sa paggawa ng krimen. Maraming beses na kinumpirma ng maliit na anak na ang kutsilyo sa kamay ng pulisya ay ang sandata ng krimen. Hindi inaasahan na sa ganitong paraan, mas lalo pang inalis ng pulisya ang ideya na siya ang salarin. Sinabi na noon na ang kutsilyo ay may fingerprint ni Sonjo. Hindi tumutugma sa laki ng sugat sa katawan ni Mira. Malinaw na hindi alam ng bata ang balitang ito, kaya niya tinanggap na lang ang kasalanan. Tiningnan ang kanyang hitsura. Gusto niyang akuin ang kasalanan para sa isang taong pinapahalagahan niya. Sa sandaling ito, mabilis na lumipat ang eksena sa bahay ni Sonjo. Ang tunay na sandata ay nakatago sa isang bag ng sapatos na may mataas na takong. Sa ngayon ay wala ring lead ang pulisya, kaya nagpa siya silang palayain ang anak ni Sonjo pagkatapos niyang umuwi. Ang bata ay may mabigat na mukha. Bago umakyat, sinadya niyang lingunin si Myung Seop nang may nakakalitong tingin. Kinabukasan, nagkaroon ng matinding pagtatalo si Myung Seop at Sonjo. Iginiit ni Sonjo na mayroong maraming kaduda-dudang puntos sa kaso at hindi maaaring ang maliit na anak na lalaki ang salarin. Samantala, iginiit ni Myung Seop na hindi lamang may saksi, kundi umamin na rin ang maliit na anak na lalaki, kaya napakalinaw na ng kaso. Nag-away ng malaki ang mag-asawa at pagkatapos ay umalis na sila. Hinanap ni Sonjo ang maliit na anak na lalaki. Gusto niyang tanungin kung bakit siya nagsinungaling at umamin sa isang krimen na hindi niya ginawa. Ang tiwala ng ina ay nagpatumpik-tumpik sa bata, ngunit sa huli ay iginiit pa rin niya na siya ang gumawa
gumawa ng krimen, kaya wala nang nagawa si Sanjo. Ang kinahinatnan ng kaso ng ina ay patuloy na lumalaganap. Ang anak na lalaki ay labis na hindi makatulog, labis na kinakabahan, at nasa masamang kalagayan. Labis na nahirapan si Sanjo na aliwin ang kanyang anak, at nang dalawin niya ang kanyang anak na babae, masama rin ang kalagayan nito, tila walang tigil sa pag-iyak dahil sa nangyari sa kanyang kapatid. Lubos na hindi matanggap ni Sanjo na masaktan ang kanyang anak na babae dahil dito, kaya nagsimula siyang subukang alalahanin ang sitwasyon sa araw ng insidente. Bilang resulta, talagang nakaisip siya ng isang mahalagang punto. Sa simula ay inilagay ni Myung Seop ang puting panyo sa kanyang dibdib, ngunit pagkatapos ay nawala ang puting panyo. Sa lohika, abala si Myung Seop sa pagtanggap ng mga bisita noong gabing iyon, kaya tiyak na wala siyang oras na maglaro ng panyo. Maliban na lang kung kinakailangan, nagsimulang maghinala si Sonjo, kaya hinanap niya ang buong bahay. Kung si Mira ay talagang nasaktan ni Myung Seop, pamilyar ang lalaking ito sa bahay na ito, tiyak na madali niyang mahahanap ang pinagtataguan ng sandata. Hindi nagtagal, natagpuan ni Sonjo ang sagot na gusto niya. Natagpuan niya ang sandata na nakabalot sa puting panyo. Sa loob ng orihinal na bag ng mataas na takong na sapatos, pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, ibinalik ni Sonjo ang nakabalot na sandata sa dating lugar. Sa oras na ito, dumating ang masamang lalaki na si Myung Seop sa silid ng ospital, at minsan niyang sinubukang galawin ang life support system ni Mira. Sa huli, dahil sa kaunting nalalabi pa niyang konsensya, hindi niya ito nagawa at bumulong sa sarili, kahit para sa akin, magmadali ka na. Nang umuwi siya, nakita niya si Sonjo na nagmamadaling lumabas, at hindi sinagot ng babae ang kanyang tanong kundi nagmaneho na lamang palayo. Medyo kinakabahan ang mukha ni Myung Seop, dali-dali siyang pumunta sa pinagtataguan ng sandata, at matapos suriing mabuti, nalaman niyang nandoon pa rin ang sandata. Nakahinga ng maluwag si Myung Seop, hindi niya inaasahan ang lahat ng kanyang ginawa. Nakunan na pala ng kamera na inilagay ni Sonjo noon. Sa kabilang banda ay dumating si Sonjo sa ospital. Nagulat siyang malaman na hindi namatay si Mira, kundi nakabangon na rin siya sa kama, na may kakaibang ekspresyon sa mukha at hindi niya alam kung saan pupunta. Sa oras na ito ay tuluyan nang namatay ang puso ni Mira. Lumabas na matagal na pala siyang gising. Alam na lahat ni Mira ang mga ginawa at sinabi ni Myung Seop nang dumating siya sa kanyang silid sa ospital. Dito, biglang isiningit ang isang flashback. Ang umatak kay Mira noon ay si Myung Seop. Ang dahilan ay iginiit ni Mira na gamitin ang ebidensya upang patunayan na inosente ang ina ni Sonjo, kapalit ng paghihiwalay ni Sonjo at Myung Seop. Nag-alala si Myung Seop kung ang ina ni Sonjo. Kapag lumabas ang huwad na asong gubat na iyon, mas magiging malubha ang kanyang kabiguan, kaya tuluyan siyang nabaliw at nagdulot ng krimen sa kanyang ina. Natapos ang alaala, si Mira sa kawalan ng pag-asa ay nagplano na tapusin ang kanyang buhay. Sa kritikal na sandali, dumating si Sonjo sa tamang panahon. Galit pa rin si Sonjo kay Mira, ngunit takot siya na maulit ang trahedya noong nakaraan kung saan ang kanyang kapatid ay nasangkot sa isang relasyon at nagtapos sa kanyang buhay. Umiyak si Mira at sa huli ay napakiusapan ni Sonjo. Sa sandaling ito ay dinala na ni Myung Seop ang sandata. Naalala niya ang isang piraso ng nakaraan. Ang huwad na sandata ay kinuha niya sa kusina at sa simula pa lang ay pinag-isipan na niyang ilihis ang hinala kay Sonjo. Ang taong madalas magluto at nag-iwan ng fingerprint sa kutsilyo, inilagay ni Myung Seop ang tunay na sandata sa ligtas na lalagyan. Ang kanyang mukha ay madilim, hindi alam kung anong masamang balak ang binabalak niya. Kinabukasan nang dumating si Myung Seop sa silid ng ospital ni Mira. Nagulat siya, hindi lamang ang pulisya. Nagising na rin si Mira. Para kay Myung Seop, ang tanging magandang balita ay hindi siya inilantad ni Mira. Diretsong naglaro si Mira ng amnesia. Kagabi ay nagkasundo sina Mira at Sonjo. Nagtulungan silang maglaro ng isang mahusay na dula upang bitagin si Myung Seop. Nalaman ni Myung Seop mula sa doktor na hindi matukoy kung kailan makakabawi si Mira ng kanyang memorya. Sa sandaling ito, hindi siya mapakali. Parang paglalagay ng bomba sa tabi. Sa oras na ito ang mukha ni Sonjo ay napakalungkot. Kahapon ay nagtatag sila ng alyansa ni Mira. Sa pagitan nila, isinantabi nila ang lahat ng nakaraang samaan ng loob. Sa madaling salita, ang masamang lalaki ay dapat mamatay at dapat mamatay ng walang bakas, walang tsansa na mabuhay pa. Pagkatapos, ang pahayag ni Mira ay ganap na nagpakalma sa mga pag-aalala ni Myung Seop. Inamin ni Mira na nabawi niya ang kanyang memorya at tinawag ang pulisya. Pilit niyang sinabi na dahil sa emosyonal na kaguluhan, sa gitna ng matinding sakit, sinaksak niya ang sarili at ang panig ng pulisya ay halos mabaliw na. Araw-araw ay mayroong mga plot twist. Ang pag-iimbestiga sa iba't-ibang suspect ay ayos lang, ngunit ang resulta ay nagdulot din si Mira ng kanyang sariling pagsaksak. Sa kawalang hanggan, ang mga sangkot ay nagbigay na ng kanilang mga pahayag, kaya kailangan nilang madali ang isara ang kaso. Ngunit nang magkasama sina Mira at Myung Seop, ipinaliwanag ni Mira na hindi pa talaga niya nababawi ang kanyang memorya. Narinig lang niya na ang umatak sa kanya ay ang anak ni Myung Seop. Upang hindi madungisan ang pangalan ng minamahal na anak ni Myung Seop, sinadya ni Mira na akuin ang kasalanan upang matulungan ang anak ni Myung Seop na makalabas sa kaso. Pagkarinig nito, bahagyang nakahinga ng maluwag si Myung Seop. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ng anak na babae kay Sonjo ang dahilan kung bakit umamin ang bunsong kapatid. Palagi pa ring iniisip ng anak na babae na si Sonjo ang umatak upang matulungan ang ina na makalabas sa kaso. Pinaamin ng dalagita ang kanyang bunsong kapatid na bata pa at hindi mapaparusahan ng mabigat para akuin ang kasalanan. Maging ang pahayag ng saksi ay sabuatan din ng dalagita. Ang paliwanag ng anak na babae ay nagbigay kay Sonjo ng napakalalim na damdamin. Ang mga taong pinakamamahal niya ay nasasangkot sa mapanganib na gulo dahil kay Myung Seop. Hindi
Hindi pa doon nagtatapos ang kwento, dahil ang bunsong anak na lalaki ay nakasaksi pala sa ginawang krimen ni Myung Seop. Ang kamakailang pagkataranta ng bata ay hindi dahil sa huwad na pagpapatotoo, kundi sa napakalinaw na mga imahe sa kanyang isip. Nakita ni Sunjo at determinado siyang bilisan ang huling laban kay Myung Seop. Hindi nagtagal, ibinalik ng pulisya ang ebidensya. Ang kaso ni Mira ay itinuring na self-inflicted wound at ang peking patotoo at pag-amin ng anak na lalaki ay hindi na itinuloy dahil sa kanyang murang edad. Akala ni Myung Seop ay malapit na ang tahimik na mga araw ng tagumpay, ngunit bigla siyang nakatanggap ng balita na ang panig ng ina ni Sunjo ay nakakuha ng mahalagang ebidensya at malapit ng palayain. Galit niyang hinanap si Mira, kinuwestiyon kung binigyan ba niya ng ebidensya si Sunjo at patuloy na nagkunwari si Mira na may amnesia. Dahil dito ay walang mapaglabasan ng galit si Myung Seop at ang malas ay patuloy na dumarating kasama ang balita na malapit nang lumabas ng bilangguan ang ina ni Sunjo. Ang panig ni Myung Seop ay nabagabag, ang kanyang mga pinagkakatiwalaan ay sunod-sunod na nagpakita ng pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, muling nagkita sina Sunjo at Mira. At ang malaking huling laban kay Myung Seop ay malapit nang magsimula. Lihim na ginamit ni Sunjo ang ebidensyang ibinigay ni Mira upang ilabas ang kanyang ina sa bilangguan. Nagsinungaling siya kay Myung Seop na nakuha niya ang ebidensya mula sa ibang kasamahan. Ginawa niya ang lahat ng paraan upang itago si Mira at planong saksakin sa likod si Myung Seop. Ang masamang balita ay nagpaplano rin si Myung Seop laban kay Sunjo. Nilagyan niya ng halo ang alak, ang mag-asawa ay bawat isa ay may masamang hangarin, nagsasabi ng mga salitang salungat sa kanilang puso. Pagkatapos ng 3 linggo ng pag-inom, nawalan ng malay si Sunjo at unti-unting lumabas ang masamang hangarin ni Myung Seop. Sadyang kinuha niya ang sandata na ginamit kay Mira at ipinadikit sa kamay ni Sunjo upang mag-iwan ng Sa ganitong paraan, makakalikha si Myung Seop ng ilusyon na si Sunjo ang sumaksak kay Mira at gagamitin niya ito bilang huling sandata upang pigilan sina Sunjo at ang kanyang biyenan. Hindi nagtagal ay nagkabisa ang maliliit na galaw ni Myung Seop at sa isang iglap ay natapos na ng ina ni Sunjo ang mga papeles at nakabalik na sa kumpanya at napakabilis ng paggaling ng kanyang kalusugan. Sa pagkakataong ito, bumalik siya para bigyan ng matinding aral ang traidor na si Myung Seop at bawiin ang kanyang posisyon. Pagdating niya pa lang ay agad niyang hinubaran ang maskara. Bago pa saktan ni Myung Seop ang kanyang anak na babae, tumakbo pa siya sa kulungan upang mang-asar. Ang kanilang pagtatalo ay tuluyan ng hindi na maaayos. Nag-alok ang ina ni Sunjo ng isang vilya bilang bayad hiwalay. Sinabihan si Myung Seop na bilisan ang paglayo kay Sunjo at natural na hindi sumang-ayon si Myung Seop. Ipina-examine niya ang sandata. Pinatunayang ang ififi na naiwan sa sandata ay kay Sunjo. Binigyan ng babala ni Myung Seop ang ina ni Sunjo na formal na bumaba sa pwesto. Nagpahayag siya na kung hindi niya makukuha ang posisyon ng chairman, magpapakamatay silang dalawa ni Sunjo. Hindi pa alam ng ina ni Sunjo na nagkasundo na sina Sunjo at Mira. Ilang pahayag lamang ni Mira ang makapag-aalis ng lahat ng pagdududa at makatutulong sa tao ni Sunjo. Lubhang nag-aalala ang ina ni Sunjo para sa kanyang anak na babae at nawala na ang kanyang lakas na ipinakita pagbalik niya. Sa halip ay pagkataranta at pag-aalinlangan, sa sandaling ito ay lihim na nagkikita sina Sunjo at Mira. Dahil dati ay bulag na nahumaling si Mira sa masamang lalaki na si Myung Seop, determinado siyang makipaghiwalay. Malamig na sinabi ni Sunjo, ang dapat bumitaw ay hindi ikaw, hindi rin ako, kundi ang lalaking iyon na karapat-dapat mamatay. Ngayon ay handa na si Sunjo na tapusin ang lahat sa pagitan ng ilang tao. Kinagabihan, nakatanggap si Myung Seop ng tawag mula kay Yongguk. Sinabi na ang customer na nakikipagtulungan sa pagbebenta ng peking sapatos noon ay dumating. Sinabi na nadiskubre sila ng kumpanya ng nagbebenta. Kasalukuyan silang nag-aalangan kung ibebenta ba si Myung Seop sa mataas na halaga o hindi. Agad na sumugod si Myung Seop sa opisina ni Yongguk, inagaw ang ebidensya mula sa kanyang kamay at pinunit ito. Parehong naloko sina Myung Seop at Yongguk, ang nagkunwaring nagbunyag ng impormasyon ay pinadala pala ni Jungwon at ang pinangyarihan ay nilagyan na ng listening device. Lahat ng galaw ay nasa ilalim ng pagbabantay ni Jungwon. Kinabukasan, ang balita na dinala ni Sunjo kay Jungwon ay nagpatindi ng takot ng kapatid. Kamakailan ay lumabas ang ina sa bilangguan at humina na ang kapangyarihan ni Myung Seop. Hindi inaasahan na nakumbinsi pa ni Sunjo ang kanyang ina na ibigay ang posisyon kay Myung Seop. Kahit gaano pa man magtanong si Jungwon, hindi pa rin nagsalita si Sunjo at hindi matanggap ni Jungwon na masira ang pagsisikap ng kanyang madrasta at kapatid. Opisyal lang sinalubong ni Myung Seop ang kanyang inaugurasyon bilang chairman. Sa pinangyarihan, walang tigil ang flash at palakpakan. Sa ilalim ng kalmadong anyo, ang totoo ay puno ito ng pagpatay. Sa wakas ay naupo na rin si Myung Seop sa posisyon na matagal na niyang hinahangad. Sa pagkakataong ito, walang salitang ahente bago ang kanyang titulo. Ang posisyon ng chairman ay nagbibigay ng matinding pakiramdam ng kawalang katotohanan. Malinaw na naaalala ni Myung Seop, hindi pa matagal na ang ina ni Sunjo ay nakaupo dito at sinisisi siya. Noong panahong iyon, tiniis ni Myung Seop ang kahihiyan, lihim na sumusumpa na isang araw ay babalikwas siya. Sa pag-iisip niyon, pumagalpak ng tawa si Myung Seop sa pulong, naging mas malupit siya kaysa sa kanyang biyenan. Nagbigay ng mga nakakahiya at mahirap na kahilingan, kaya di lumabas ang bagong henerasyon ng demonyong amo. Sa kabilang banda, binigyan ni Sunjo ang kanyang ina ng ilang tiket sa eroplano, humiling sa kanya na dalhin ang mga bata sa ibang bansa. Una, gusto niyang magbago ang muod ng mga bata. Pangalawa, masyadong brutal ang susunod na labanan. Hindi talaga matiis ni Sunjo na masangkot ang mga bata.
bata. Kinagabihan, tahimik na pinanood ni Sanjo ang surveillance camera na palihim niyang inilagay sa opisina ni Myung-seop. Dahil sa camera na ito, nakita niya ang eksena kung paano itinago ni Myung-seop ang sandata sa safe. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin agad kumilos si Sanjo. Ang kanyang pag-atake ay dapat na isang nakamamatay na suntok. Ganap na hindi niya kayang tiisin ang masamang lalaki na patuloy na nabubuhay at muling nabuhay. Kasalukuyang kumakain si Mira kasama si Myung-seop. Sinadya niyang ayain ang masamang lalaki sa labas. Ito ay upang bigyan ng espasyo si Sanjo upang kumilos at sa kalagitnaan ng pagkain. Nakatanggap si Mira ng mensahe mula kay Sanjo na tapos na siya. Sa wakas ay gumaan din ang kanyang loob. Gabi na nang umuwi si Myung-seop upang kausapin si Sanjo. Palagi niyang nararamdaman na ang hindi paglaban ni Sanjo ay masyadong kakaiba. Ipinaliwanag ni Sanjo na ayaw na niyang magulo pa ang pamilyang ito at sa simula ay medyo naniwala si Myung-seop. Ang sumunod na eksena ay tuluyang nagpabago sa kapayapaan ng pamilya. Biglang nakita ni Myung-seop ang mensahe na ipinadala ni Mira sa kanyang telepono. Sinasabing papatayin niya si Myung-seop sa kanyang sariling kamay. Agad na napagtanto ng mandaraya na si Mira ay nabawi na ang kanyang alaala at ngayon ay lihim silang nagpaplano na makipagtulungan kay Sanjo upang harapin siya. Kinabukasan, tumakbo si Myung-seop sa opisina ni Yeongguk, kinuha ang isang litrato at hiniling sa kanya na tapusin ang taong ito. Akala ni Jungwon na nakikinig sa lihim na gustong patayin ni Myung-seop si Sanjo, kaya agad siyang tumakbo sa opisina ni Yeongguk. Sa kasamaang palad, huli na siya. Wala nang tao doon at sa kasamaang palad ay masyado siyang nagmadali kaya hindi niya nadala ang kanyang telepono, kaya hindi niya makontak si Sanjo. Sa oras na ito, sinabi ng balita mula kay Sanjo na lihim na gustong ibenta ni Myung-seop ang kumpanya at sa sandaling iyon ay nagalit siya na wala ng kakayahang mag-isip. Direkta siyang sumunod sa address sa mensahe. Sa kabilang banda ay nagkunwari pa rin si Myung-seop na walang alam, nakikipag-inuman kay Mira. Hindi inaasahan na naubos na ang pasensya ni Mira. Sa sandaling ito ay sinadya ni Mira na gumawa ng insidente ng pagtagas ng gas. Handa siyang isama ang masamang lalaki na si Myung-ra sa impyerno. Ngunit ang tusong mandaraya na ito ay napakaliksi. Bahagyang nagkamali si Mira at agad siyang nahimatay. Inilagay siya ni Mira sa bato. Sa simula ay nilayon niyang gumawa ng peking eksena kung saan nagpakamatay si Mira. Sa kabutihang palad ay kaalis lang ni Mira at nakarating agad si Jungwon. Hindi niya nakita ang kanyang kapatid sa bahay kaya tumakbo siya sa lugar ni Mira at nagkataong nailigtas ang buhay ni Mira. Sa sandaling ito ay nakatanggap ng balita ang panig ni Myung-seop. Kakahuli pa lang ni Yeongguk kay Sanjo, lumabas na ang balitang natanggap ni Sanjo noon tungkol sa pagbebenta ng kumpanya ay peke at orihinal na ginamit ni Myung-seop upang bitagin si Jungwon. Hindi inaasahan na nakita pala ni Sanjo ang balita kaya siya ang nahuli at umabot na sa ganito ang sitwasyon. Nagalit si Myung-seop at nagplano na munang harapin si Sanjo. Ngunit hindi inaasahan na nagkaroon ng aksidente. Direkta siyang itinumba ni Yeongguk sa lupa at muling bumaliktad ang plot. Dati ay naramdaman ni Sanjo na nasa disadvantageous position siya. Kaya para makumbinsi si Yeongguk na lumipat ng panig, direkta niyang inihayag ang pagtatangka ni Myung-seop na patayin si Mira. Pagpapaalala kay Yeongguk na marami siyang alam na sikreto ni Myung-seop, kaya maaga o huli ay tatahimik siya. Sa wakas, si Yeongguk, na kinumbinsi ni Sanjo, ay sinaksak si Myung-seop sa likod at nang magising si Myung-seop ay nasa bahay na siya. Kahit sa oras ng kanyang kamatayan, gusto pa rin kumawala ng masamang lalaking ito. Itinuro ang lahat ng kasalanan kay Mira at nangako kay Sanjo na patay na si Mira. Maaaring bumalik sa tamang landas ang mag-asawa at mamuhay na matamis at masayang buhay. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang mga salita ay nasampal na siya sa mukha. Lumitaw si Mira ng malamig, gagamitin niya ang sandata na ginamit ni Myung-seop sa krimen upang saksakin siya pabalik at tatapusin niya ang lahat sa kanyang sariling mga kamay. Sa ilalim ng buong pakiusap ni Mira, umalis si Sanjo sa silid at nagtapos ang kwentong ito. Hating gabi nang sumuko si Mira sa istasyon ng pulis, sinabing sa simula ay gusto niyang patayin si Sanjo dahil sa pag-aagawan kay Myung-seop. Ngunit sa huling sandali ay sinalo ni Myung-seop ang saksak para kay Sanjo. Ang pahayag na ito ni Mira ay maituturing na kanyang huling regalo para sa kanyang kasintahan upang mapanatili ang huling dignidad ni Myung-seop. Pagkatapos maghiganti ni Mira, pinatapos niya ang huling shift para kay Sanjo at nawala ang galit sa kanyang puso. Nawalan din siya ng pag-asa na mabuhay pa, kaya hinanap ni Sanjo si Mira na tumanggi sa abogado at bilang biktima ay hiniling niya kay Mira na mamuhay ng maayos bilang parusa. Hindi niya kailangang baguhin ang kanyang buhay dahil sa masamang lalaki at sa huli ay naging ilaw si Sanjo sa kawalan ng pag-asa ni Mira. Espesyal na hinanap ni Sanjo si Yang Hoon, umaasang makabawi ito at mapayuhan ng maayos si Mira pagkatapos ayusin ang lahat. Si Sanjo at ang kanyang ina ay nagsimula ng isang buhay na liblib at lumipas ang 4 na taon. Si Sang Yun ay naging bagong chairman. Lahat ng aspeto ay maayos, ang kanyang anak na babae at anak na lalaki na nag-aaral sa ibang bansa ay nakabangon na rin at ang dating kadiliman ay tuluyang nawala. Nang araw na iyon ay hinanap ni Sanjo si Mira at si Mira ay nakalabas na rin sa kadiliman. Nagpadala siya ng huling paumanhin kay Sanjo. Ang dating kabit at ang tunay na asawa ay tuluyang nagkabati, naging magkapatid at mula ngayon magsisimula sila ng isang bagong buhay na malaya at hindi umaasa sa mga lalaki.